Literal niyang na-crack ang ultimate cheat code ng buhay at nakakuha ng level 7 civil servant position sa Korea nang hindi man lang kumukuha ng exam. Samantala, ang ilan sa inyo ay nag-aaral ng ilang taon para lang masabihang better luck next time. Nagsimula ito sa pagbibigay niya ng malinis na saludo, nagpapasalamat sa kanyang superior para sa rekomendasyon. Binabati siya ng commander sa pagsali sa intelligence service bilang isang special recruit. Ngumiti siya at tinawag na maswerte ang batang sundalo. Nananatili siyang magalang at sinabing nagtagumpay lang siya dahil inalagaan siya ng kanyang commander. Agad na humagalpak sa tawa ang opisyal, gumagawa ng mga hand sign at kaswal na binanggit ang kanyang bagong sahod na doble sa kinikita niya. 2 taon makalipas, namumuhay siya na parang isang low-key na alamat, kaswal na kumakain ng pritong tadyang sa Dandong, China, habang kumikita ng 5 milyon isa kada buwan sa halos wala namang ginagawa. Mula sa labas, mukhang maliit lang ang apartment, pero alam na niya na may mga keyboard warrior na handang tawagin itong pag-aaksaya ng pera ng bayan. Habang nakahiga sa sahig, tumingin siya sa profesional na kamera na nakatutok sa labas dahil ang kanyang talento ay itinuturing na satellite level at nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Sa wakas, tumayo siya at naghanda para simulan ang misyon. Kasabay nito, ang politika sa mundo ay nasa karaniwan nitong kaguluhan. Matapos ang mga Lear launch at ang ika-6 na nuclear test, nagpataw ang Estados Unidos ng mabibigat na sanksyon sa North Korea. Dahil sa pressure na yon, isa sa ilang natitirang trade lifeline ng North Korea ay ang Amnok River Bridge sa Dandong. Minamanmana ng Estados Unidos ang lugar sa pamamagitan ng mga military satellite na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, at ang South Korea naman ay nagmamasid sa pamamagitan niya. Kaya ang trabaho niya ay halos nakaupo lang sa harap ng screen buong araw, pero itinuturing pa rin niya ang sarili bilang isang high-level na asset. Pagkatapos ay narinig niyang bumukas ang pinto ng apartment. Agad siyang nag-react, binunot ang kanyang pistola, at itinutok ito sa lalaking papasok. Ang bisita ay isang matandang lalaki na nakasuot ng trench coat. Sa halip na magpanik, kalmadong nagtanong ang lalaki kung naging maayos ang kanyang day off, at inaya siyang kumain sa labas. Ibinaba niya ang baril at pumayag na sumama sa kanya. Nagpunta sila sa isang restoran na puno ng neon lights. Isang waitress na nakapulang bestida ang nagsisilbi ng pagkain, at napatingin ang ating bida sa kanya ng medyo matagal. Agad itong napansin ng matandang lalaki, at sinabing masusunog ang mukha ng babae kung tititigan niya ng ganoon. Itinanggi niya ito at mabilis na sinabing naghihintay lang siya ng menu. Kahit ang mga manonood na walang kaalam-alam sa diskarte ay mahahalata na alanganin ang kanyang palusot. Si Choi, ang matanda, ay isang senior contact sa NEA, at isang veteranong Black Ops agent na gumugol ng 20 taon sa pagbuo ng Human Intelligence Network sa China. Dahil ang overseas organization ng NEA ay gumagana bilang isang point-to-point network, si Choi lang ang contact na kilala niya sa Dandong. Habang nakaupo sila, tinanong ni Choi ang tungkol sa truck na kanilang sinusubaybayan sa Amnok River Bridge. Sinabi niyang hindi pa niya ito nakikita. Sinabihan siya ni Choi na manatiling alerto at i-report agad ang anumang kahina-hinala. Pagkatapos ay inilabas ni Lingling, ang waitress, ang kanilang pagkain. Bago pa man siya makapagpasalamat, sinusubuan na ni Choi ang kanyang bibig at pinupuri kung gaano nakagaling ang kanyang Chinese. Binalaan siya ni Choi na huwag masanay sa lungsod na ito dahil para itong isang powder keg. May mga lobong nagtatago sa gitna ng mga tupa dito. Mga intelligence agent mula sa South Korea, Estados Unidos, China, Russia, at Japan ay nagkalat sa lungsod. Bukod pa riyan, aktibo dito ang mga triad at pati na rin ang lihim na organisasyon ng North Korea, ang Room 30. Kung may totoong insidenteng sumiklab sa lugar na tulad nito, mararamdaman ito ng buong mundo. Natahimik siya sandali, at sa wakas ay napagtanto na hindi na ito isang silly fantasy lang. Inayos ang sarili, tinanong niya kung ano ang pinakamalaking alalahanin sa ngayon. Sinabi ni Choi na talagang isang seryosong alalahanin ang truck ng Room 30, ngunit may mas apurahan pa. Pagkatapos ay ibinigay ng commander ang susunod na assignment, nakunan ng litrato ang isang drug deal na magaganap mayong gabi na kinasasangkutan ng isang maliit na grupo ng triad. Agad siyang tumutol, sinasabing isa siyang pidyon, hindi isang peregrine falcon, at ito ay purong fieldwork. Simpleng naglagay si Choi ng 5 milyon isa na overtime bonus sa mesa, at biglang naalala ng lalaking ito na mahal niya ang kanyang trabaho. Lumabas siya at pumasok sa mga halamanan dala ang kanyang kamera, handang kumuha ng ebidensya. Mula sa kanyang pinagtataguan, nagsimula siyang kumuha ng mga litrato ng transaksyon, habang sinusubukang alamin kung sino ang kabilang panig. Habang nagaganap ang palitan, nag-zoom in siya para sa mas malinaw na mga kuha. Pagkatapos ay bigla niyang nakita ang truck ng North Korea mula sa Room 30 at nagbago ang buong ekspresyon niya. Tinanong siya ni Choi tungkol sa eksaktong truck na yon kanina. Bago pa siya makapag-report ng anuman sa arnes, may nagdiin ng arma sa kanyang ulo. Isang malaking lalaki ang nagtanong kung sino siya. Nautal siya at nagmakaawang huwag siyang barilin, pero mabilis na nalaman ng umaatake na isa siyang ahente ng South Korea.
Nang lumingon siya, napagtanto niyang maraming lalaki ang nakatutok ng baril sa kanya at wala nang matatakbuhan. Sinubukan niyang magsinungaling at sinabing isa lang siyang naliligaw na manlalakbay, pero kahit ang palusot na iyon ay halatang walang kwenta. Mukhang hindi humanga ang lalaki sa kanyang paliwanag, para siyang boss na naririnig ang parehong dahilan sa pagliban sa ikatlong beses ngayong buwan. Pagkatapos ay napansin din niya ang kamera at lalong lumala ang sitwasyon. Dahil wala nang matatakbuhan, nagsinungaling siyang muli at sinabing kumukuha lang siya ng mga litrato ng mga migratory bird. Ang sagot na natanggap niya ay isang suntok diretsyo sa mukha. Patuloy niyang iginigiit na nandoon lang siya para kumuha ng mga litrato, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng umaatake. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magkabit ng silencer at patayin siya. Habang inihahanda ang pistola, sa wakas ay tumama sa kanya ng husto ang takot. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na siya ay espesyal na na-recruit ng NAIC bilang isang undercover intelligence agent. Ipinadala siya rito para kumuha ng mga litrato at magpasa ng impormasyon. Ang dahilan kung bakit siya na-recruit ay dahil sa matinding rekomendasyon ng kanyang military unit. Ang alaalang iyon ay nagdala sa kanya sa isang flashback. Bago sumali sa NIC, siya si Sergeant First Class Kang Chang-seung, isang elite na sundalo sa Republic of Korea Army Special Warfare Command. Nagsalita ang kanyang commander tungkol sa swerte, pero hindi iyon ang buong kwento. Ang ating bida ay ang tipo ng sundalo na ginagawang parang mga background character ang lahat sa kanilang sariling squad. Kahit na nakaharap na siya ng mga mapanganib na tao sa buong karera niya sa militar, inaamin niyang hindi pa siya nakakakita ng mga halimaw na tulad nito. Pabalik sa kasalukuyan, pumasok ang elite mode na yon. Itinabig niya ang baril, sinuntok ang umaatake, inagaw ang armas, at binaliktad ang buong eksena. Isa pang lalaki ang nagtutok ng shotgun sa kanya, kaya't ginawa niyang human shield ang unang lalaki, at nagsimulang magpaputok na parang isang pro. Naging malamig at nakatutok ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nailantad ang halimaw na sundalong nagtatago sa ilalim ng kanyang pagiging relax na pigyon. Hindi nagtagal, bagsak na ang mga tauhan at siya na lang ang natitirang nakatayo sa gitna ng gulo. Pagkatapos ay bumalik siya sa realidad. Ang mga putok ng baril ay magdadala sa mga triad at room 39 anumang segundo, at ang paglilinis nito ay magiging isang bangungot. Nagsimula ang putukan mula sa lahat ng direksyon, habang nagpapaputok ang mga triad sa isang panig at sumasagot naman ang mga sundalong North Korean sa kabila, habang si Chang-sung ay nananatiling nakayuko sa gitna. Tinantya niya ito bilang isang 30 laban sa isang dehado at agad na lumipat sa survival mode. Una, kailangan niya ng armas, at pangalawa, kailangan niya ng distraction. Tumingin-tingin sa paligid, nakita niya ang isang EA na nakalatag sa lupa malapit sa kanya. Pagkatapos ay nakarinig siya ng sigawan tungkol sa pagpatay sa lahat ng Chinese, at sa isang segundo, natigilan lang siya at nakinig. Pagkatapos noon, nagsimula siyang i-record ang nangyayari. Sa pamamagitan ng lente ng kamera, pinanood niya ang mga triad at mga sundalong North Korean na maglaban-laban sa real-time, at biglang wala nang pumapansin sa kanya. Habang nagfi-film, nagsimula niyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Mukhang napagkamala ng panig ng North Korea ang kanyang atake bilang isang ambush ng mga triad. Patuloy siyang nakatitig sa gulo, sinusubukang intindihin ito, habang ang dalawang grupo ay patuloy na nagbabarilan na parang mga walang perang magkapatid na nag-aaway sa mana na hindi naman sa kanila. Sa madaling salita, galing sa kanyang panig ang mga putok, pero inakala ng parehong grupo na ang isa ang nagsagawa ng sorpresang atake. O baka ang mas malaking katotohanan ay walang panig na nagplanong panatilihing malinis ang usapan. Gusto ng mga triad ang pera at droga, at gusto naman ng mga North Korean na mamatay ang lahat para masolo nila ang pera. Nang tuluyang humupa ang putukan, tiningnan ni Chang-sang ang eksena at napagtantong sinuwerte siya. Dala ang lay, maingat siyang gumalaw sa lugar. Ubos lahat sa lugar ng transaksyon. Nagkalat ang mga bangkay sa lupa at walang natirang nakatayo. Sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyari at umalis bago dumating ang susunod na problema. Pagdaan niya sa gas station, napansin niya kung gaano kabaliw na nagpapaputok ang mga lalaking ito ng ganito kalapit sa gasolina. Habang naghahanap siya ng anumang ebidensya na sulit i-report, may isang bagay sa lupa na nagpatigil sa kanya. Nawalan ng ekspresyon ang kanyang mukha sa isang segundo, at pagkatapos ay tumama ang gulat. Lumipat ang eksena sa isang base militar sa Korea, kung saan isang commanding officer ang nagbubuklat ng file at tahimik na binabasa ang isang pangalan, ang pangalan ni Kang Chang-sung. Pagkatapos ay tinawag niya itong alamat, at hindi lang dahil sa halimaw nitong kakayahan sa pakikipaglaban. Mayroong isang ganap na naiibang dahilan kung bakit siya naaalala ng mga tao. Sinimulan niyang ikwento ang panahon na magkasama silang na-deploy. Sa isang misyon, nabawi ni Chang-sung ang mga ninakaw na gamit militar. Nang tanungin kung paano niya nagawa iyon, kaswal siyang sumagot na pinulot lang niya ang mga ito habang papunta doon. Pagkatapos, may isa pang misyon kung saan nahuli ni Chang-sung ang isang wanted na terror suspect. Nang tanungin kung paano, mas naging kakatwa pa ang sagot niya. Sabi niya, papunta raw siya sa grocery nang magkasalubong sila ng suspect.
Hindi nakapagtataka, pagdating kay Changsing, ang lohika ay nag-impact na at maagang nag-go out. Pagkatapos sa ikatlong misyon, nagligtas siya ng mga hostage. At nang tanungin nila kung paano niya nagawa iyon, parehong kalokohan din ang sagot. Sabi niya, papunta raw siya sa banyo at nadatnan niya sila sa daan. Simple lang ang pagkakasabi ng commander, nalalagpasan ni Changsang ang mga imposibleng sitwasyon dahil sa swerte na hindi sumusunod sa anumang normal na patakaran. At ngayon, ang lalaking ito ay nagbalik sa Nies, muling napasok sa isang bagay dahil sa purong swerte. Pabalik sa wasak na drug deal sa Dandong, nakakita si Changsang ng isang briefcase at binuksan ito. Sa loob ay may mga tumpok ng pera na maayos na nakasalansan, humigit kumulang 2 milyon $2, nakatumbas ng halos 2,400,000 won. Sa sandaling makita niya ang numerong iyon, tila huminto ang lahat sa paligid niya. Itinaas niya ang pera papalapit sa kanyang mukha, at tila tumigil sandali ang kanyang utak. Ang halagang iyon ay higit pa sa doble ng pangunahing premyo sa loto sa Korea. Samantala, kalahati ng mga manonood na nakarinig niyan ay napagtanto na ang buong ipon nila sa buhay ay hindi man lang makakagalos dito. Pinilit niyang matauhan at agad na sinimulang linisin ang lahat. Nahanap niya ang mga kalapit na CCTV camera at sinira ang mga ito. Binura niya ang footage, ibinaon ang pera at droga malapit sa gas station, at tinapos ang buong eksena ng mas malinis hanggat maaari. Ganoon lang kadali, tapos na ang pagtatakip. Pagkatapos ay umalis siya sakay ng kanyang motorsiklo sa gabi na may suot na helmet, ngunit isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Dapat ba niyang sabihin kay matandang Choi ang tungkol sa 2,400,000 won? Napunta ang kanyang isipan sa kanyang pamilya sa Korea, lalo na sa kanyang mga nakababatang kapatid na lumaking walang magulang at naghirap sa buong buhay nila. Nanatili ang ideya sa kanyang isipan sandali. Siguro mananahimik na lang siya. Patuloy siyang nagmamaneho sa Dandong habang nananatiling maliwanag at abala ang lungsod, ngunit biglang nagbago ang buong sitwasyon. Hindi na mahalaga ang pera dahil isang mas malaking problema ang pumalit dito. Isang mataas na antas na base ng Nias ang inatake, at hindi ito basta-bastang base. Pag-aari ito ni matandang Choi, ang Black Ops agent na gumugol ng 20 taon sa pagbuo ng buong Human Intelligence Network sa buong China. Ang parehong tao na tanging kontak niya sa Dandong. Ngayon, pinatay na siya, at ibig sabihin, nabunyag na ang lahat. Room 39, ang mga triad, bawat intelligence organization sa lugar na iyon ay maaari nang ma-access ang binuo ni Choi sa loob ng 2 dekada. Mga pangalan, lokasyon, operasyon, lahat ng iyon ay maaaring nasa kanilang mga kamay na. Sa gitna ng lahat ng iyon ay ang file ni Changsang at lahat ng kanyang detalye. Habang papalapit ang panganib mula sa lahat ng dako, isang isipan ang nangingibabaw sa lahat. Kung hindi siya agad makakaalis sa China, mamamatay siya. Isang highway ang humahati sa gabi habang isang road sign ang mabilis na dumaan sa kanya, 228. Kaya, nakaalis na siya ng Dandong. Ang susunod na lokasyon ay lumitaw pagkatapos nito, ang Dalian, isang port city sa probinsya ng Liaoning. Nagmaneho siya sa dilim sakay ng kanyang motorsiklo sa buong bilis, pagkatapos ay nagsimulang umiral ang emergency rule. Kung ang mga taong nasa itaas ng kanyang reporting line ay mawala o mamatay, kailangan niyang lumikas sa isang itinalagang safe house. Kaya dumiretso siya doon agad, pumasok sa loob, at naglakad diretso sa emergency phone setup. Inactivate niya ang system at naglabas ng maliit na device na may code display. Ang numero ay 505 na nangangahulugang EYA. Kinuha niya ang receiver at kumonekta ang linya. Nagpakilala muna siya bilang Dandong Pigeon 5. Pagkatapos ay ibinigay niya ang dahilan ng paggamit sa safe house. Ang kanyang superior contact na si matandang Choi Pigeon 2 ay patay na. Pinaikli niya ito na mataas ang posibilidad na mabunyag siya, kaya delikado ang sitwasyon. At ganoon na lang, ang pinakamasamang iniisip niya ay naging opisyal na. Isang maliwanag na ilaw ang biglang pumasok mula sa labas. Huminto siya sa gitna ng tawag at pinanood ang isang kotse na pumasok sa safe house. Namutla ang kanyang mukha at sa susunod na sandali, nasa kustodya na siya. Nakaposas ang kanyang mga kamay at tahimik siyang nakaupo sa loob ng isang sasakyan. Pagkatapos, isang lalaking nakasweet ang nagtutok ng suppressed na baril sa kanyang mukha at sinabihan siyang hindi siya tatanggap ng mga tanong. Sa halip, hiningi ng lalaki ang kanyang fingerprint. Hinawakan ng isa pang lalaki ang kanyang kamay at iniskan ito doon mismo sa kotse. Kinumpirma ng system ang kanyang pagkakakilanlan. Tunay ngang si Dandong Pigeon 5. Sabi ng gunman para daw ito sa seguridad. Pagkatapos ay tinakpan nila ang kanyang ulo at kinalagkad siya palabas. Nagtanong siya kung ito ba ang Dalian safe house, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay huwag magtanong at sumunod na lang. Pagkatapos nito, dinala nila siya sa isang silid at sa wakas ay inalis ang takip. Sinabihan siya ng lalaki na manatili roon hanggang sa dumating ang mga karagdagang tagubilin mula sa headquarters. May banyo sa loob kaya bawal siyang lumabas. Pagkatapos ay tinanggal ng handler ang kanyang posas, sinabihang matulog na dahil gabi na, at umalis na may pangakong magkikita sila sa umaga. Lumipas ang oras at patuloy ang pag-ikot ng orasan.
Nakahiga siyang gising at walang damit pang itaas sa kama. Paulit-ulit na bumabalik ang kanyang isipan sa isang punto. Si matandang Choi ay pinatay sa parehong araw ng barilan. May malaking posibilidad na konektado ang mga asasin sa nangyari doon. At kung totoo iyon, may seryosong posibilidad din na siya ang susunod nilang pupuntiryahin dahil siya ang direktang tauhan ni Choi. Paulit-ulit ang kaisipang iyon sa kanyang ulo. Kung hindi siya makakaalis sa China, mamamatay siya. Kahit na ganoon, kumakapit pa rin siya sa isang huling pag-asa. Ilalabas siya ng kumpanya ng ligtas. Diba? Dumating ang umaga, at ngayon ay nakuha na niya ang kanyang sagot. Dinala siya sa isang pagpupulong at agad na narinig ang pinakamasamang posibleng balita, na kailangan niyang bumalik sa trabaho. Ibig sabihin, pinapabalik nila siya para mamatay, lalo na't maaaring nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan at lugar ng trabaho. Nanatiling kalmado ang handler at sinabing na pagpasyahan ng headquarters na magiging ligtas siya. Lalo lang siyang nagalit, kaya tinanong niya kung saan eksaktong nakabatay ang desisyong iyon. Pagkatapos ay isinampal sa kanya ang sagot. Dahil isa lang siyang mababang antas na empleyado ng NIA. Natigilan siya sandali pagkatapos ay hiniling na ulitin yon. Ipinaliwanag ito ng handler ng walang anumang emosyon. Alam na ng lahat na binabantayan ng mga ahente ang Amnok River Bridge. Ang INERS ng China, ang Reconnaissance General Bureau ng North Korea, at maging ang ibang mga bansa ay halos alam na nabubuhay siya. Walang tunay na pakinabang sa pag-alis sa kanya, at ang paggawa nito ay magiging abala lamang. Natulala siya, pagkatapos ay sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang halaga. Sabi niya gumagamit ng satellite ang Amerika, pero pinapalitan niya ang mga satellite na yon sa field. Kaya dapat maging importante rin siya. Hindi kumurap ang handler. Sabi niya lahat ng trabaho ng kumpanya ay mahalaga. Gayunpaman, kung mawala siya, mapapalitan siya ng ibang empleyado sa lalong madaling panahon. Kaya dapat pumasok na lang siya sa trabaho. Talagang sinabihan si Tol na mahalaga lang siya sa papel at pwedeng palitan bago mananghalian tulad ng ibang corporate employee. Muling nagbago ang eksena sa pagsikat ng araw. Dahil ang isang mababang antas na tauhan ay madaling palitan kung mamatay, sinasabi nila na walang mag-aabala na patayin siya. Kaya sa huli, bumalik siya sa base. Nakahandusay siya sa sopa na mukhang wasak, na may mga lata at merienda na nakakalat sa mesa at bukas pa rin ang kanyang laptop. Tinanong niya ang sarili kung ganoon na ba siya kawalang halaga, na hindi man lang karapat-dapat patayin. Iyon ay isang malupit na paraan para sirain ang tiwala sa sarili ng isang tao, nang hindi man lang nagtataas ng boses. Habang nakahiga siya sa sopa na ganap na wasak, dalawang lalaki na nakasuit ang tahimik na pumasok mula sa likod ng sopa, at ang isa sa kanila ay may hawak ng pulang palakol. Nakahiga siya doon na umunguya ng merienda, walang kamalay-malay sa isang nakamamatay na segundo. Pagkatapos ay humampas ang umatake. Bumagsak ng malakas ang palakol, hiniwa ang supot ng merienda at tumama sa sopa kung saan siya nakahiga kanina. Nagulat ang mga lalaki dahil sumablay sila. Sa ibaba, nakayuko na siya sa ilalim ng mesa, nakatitig pabalik sa kanila na may parehong malamig at mapanganib na tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay binitiwan ang huling salita, masaya. Sa lungsod ng Dandong, lalawigan ng Liaoning, sa ilalim ng matingkad na pulang ilaw, isang matalim na palakol ang nakabitin sa ibabaw mismo ng mukha ng isang lalaki. Agad siyang nagsimulang humingi ng tawad, nagmamakaawa at nanunumpa na hindi na siya muling magbebenta ng droga ng palihim sa teritoryo ng Black Dragon Society. Ang lalaking may hawak na palakol ay tuluyan ng nakita ng buo. Ang malaking lalaking ito ay si Wang Yudong, ang branch manager ng Black Dragon Society sa Dandong. Tinanong ni Yudong ang lalaki kung ninakaw niya ang mga droga mula sa gasolinahan. Nagpanik ang lalaki at sinabing hindi. Sinasabi niyang mga smuggled na produkto mula sa Malaysia ang kanilang transaksyon at wala sa mga ito ang ninakaw. Samantala, nakakalat na ang mga katawan sa paligid ng silid. Patuloy siyang umiiyak at sinasabing hindi sila ganoon kabaliw para magnakaw sa Black Dragon Society, at idinagdag na hindi niya alam kung anong gasolinahan ang tinutukoy nila at nagmamakaawang paniwalaan siya kahit isang beses lang. Pagkatapos ay may sumingit na boses mula sa likuran at tinawag si Yudong. Tiningnan ng lalaking ito ang droga sa kanyang kamay at mahinahong sinabi na mababa ang kalidad. Batay sa kalabuan nito, hindi ito mataas na uri. Ang pangalan niya ay Wushai, ang Vice Branch Manager ng Black Dragon Society sa Dandong. At sinabi niya na mukhang nagsasabi nga ng totoo ang lalaki. Sa isang saglit, bumalik ang pag-asa. Agad na sumaya ang mukha ng umiiyak na lalaki at sumang-ayon sa lahat ng sinabi ni Wushai. Sinabi pa niya na sinusubukan lang niyang kumita ng kaunting dagdag na pera. Tiningnan siya ni Yudong at sinabing paniniwalaan niya ito, pagkatapos ay ibinagsak pa rin ang palakol. Malakas na bumagsak ang palakol at tumalsik ang dugo sa sahig. Nilinaw ni Yudong na kung ang mga triad ang hari ng China, ang Black Dragon Society naman ang hari ng lalawigan ng Liaoning. May nangahas na salakayin ang kanilang lugar ng transaksyon at nakawin ang kanilang droga at dolyar. Kasama na roon ang mga taong palihim na nagbebenta ng droga at ang mga gumagastos ng dolyar na parang tubig. Pati na ang mga Koreano sa paligid ng matandang lalaking pinatay nila noong nakaraan.
Iniutos ni Yudong na kaladkarin silang lahat at sinabing babakbakin niya ang mukha ng salarin habang buhay pa ito. Wala siyang pakialam kung dumating silang kulang-kulang ang mga paa at kamay. Pabalik sa base, unang kumilos si Changsong bago pa man sila makagalaw. Mabilis siyang sumugod at sinuntok ang lalaking may palakol. Sinubukan ng lalaki na umatake gamit ang kanyang palakol, ngunit nakapasok si Cheongsong at sinuntok siya sa mukha. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Sunod-sunod na suntok na parabang ginagawang stress relief ang lalaking ito. Isa pang lalaki ang sumugod sa kanya na may dalang kutsilyo. Malinis niya itong nasangga. Kapwa tumalsik ang kutsilyo at ang palakol. Parehong malakas na bumagsak ang dalawang umatake, at napasigaw ng todo ang isa sa kanila nang bumagsak. Pagkatapos ay tumayo doon si Changsong suot ang birding tracksuit, mukhang kalmado na naman na parabang hindi nawala sa kontrol ang sitwasyon. Akala talaga ni Tol siya ang bida, at sa totoo lang, sa ngayon, hindi siya nagkakamali. Sa labas, gabi pa rin, ngunit sa loob, biglang nag-iba ang takbo ng pangyayari. Isa sa mga umatake ang natamaan sa mukha, nagkamalay at tumingala para makita si Changsong na nakatayo sa kanya at ginigising siya. Iyon na siguro ang pinakamasamang alarm clock na naimbento. Parehong nakatali na sa sahig ang dalawang lalaki, sinisigawan siyang kalagan sila. Sinabi lang niya na hindi. Nagsimulang sumigaw ang isa sa kanila, tinatanong kung may ideya ba siya kung sino ito. Sabi ni Changsong wala siyang ideya. Sumigaw ang lalaki na nagkamali siya ng malaki at ipinakilala ang sarili bilang si Fan Zhendong, ang pangalawang pinuno ng Brown Bear Gang. Patuloy siyang sumisigaw at tinatanong kung anong problema ni Changsong, kung pangit ba ang kanyang Chinese o hindi niya lang naintindihan ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa wakas ang bahaging talagang mahalaga. Ang Brown Bear Gang sa Dandong ay protektado ng Black Dragon Society. Sa wakas ay napagtagpi-tagpi na ni Changsong ang mga pangyayari. Ang Black Dragon Society ay nasa ilalim ng mga triad. Nang makuha niya ang herarkiya, sinabi niya ito ng malakas. Kaya ang ibig sabihin niyan ay subcontractor ng isang subcontractor ang lalaking ito. Pagkatapos ay idinagdag niya na dapat ba niyang malaman kung isa itong malaking tao sa isang maliit na kumpanya. Kahit ang isang alam lahat na lie ay hindi makikilala ang tangang ito. Pagkatapos ay sinabihan niya itong huwag gamitin ang linyang kilala mo ba kung sino ako. Muli, maliban na lang kung kausap niya ang kanyang ina, dahil marahil siya na lang ang naniniwala sa kwentong iyon. Sinubukan ng lalaki na bumawi sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang Chinese, ngunit agad itong pinatigil ni Changsong at sinabihang sagutin ang mga tanong bago durugin ang kanyang philtrum gamit ang isang dumbbell. Doon na lumabas ang bahaging talagang mahalaga. Nalantad na ang base ng Brown Bear Gang, isang grupo sa ilalim ng Black Dragon Society. Nagtrabaho si Changsong sa kanyang laptop habang nagpapatuloy ang interogasyon. Hiniling niya sa headquarters ng NIAS na ipasara ang base. Mula sa nakuha niyang impormasyon sa pangalawang pinuno ng Brown Bear Gang, ang dahilan kung bakit pinatay ng Black Dragon Society si Matandang Choi ay para makagulo sa investigasyon sa mga iligal na droga. Pumunta lang ang Brown Bear Gang para hulihin ang mga Koreano sa loob ng gusali ni Choi. Hindi sila pumunta dahil alam na nila na ninakaw ni Changsong ang pera at droga. Ngunit ngayong nakadetain na niya ang isa sa kanilang mga tauhan, na wala na ang proteksyong iyon, na nangangahulugang parehong hahabulin na siya ngayon ng Black Dragon Society at ng mga triad. Tiningnan niya ang screen at inisip na malapit nang dumating ang utos na isara ang base. Iniisip na niya ang susunod na hakbang, ang magtago at umalis sa China nang sa wakas ay dumating ang mensahe. Imposible ang pagsasara ng base dahil sa kamakailang insidente sa gasolinahan. Nakatakdang tumawid ng tulay ang pinuno ng Room 39 sa loob ng ilang oras, kaya kailangan niyang magtagumpay sa pagkuha ng litrato. Dahil doon, kailangan niyang manatili sa kanyang kasalukuyang posisyon. Sa puntong iyon, napahawak siya sa kanyang ulo at napagtantong lagot na siya. Tinitigan niya ang gulong ginawa niya at ang trabahong kailangan pa niyang tapusin. Pagkatapos ay may narinig siya. Nagsimulang tumunog ang keypad sa pinto. Tumayo siya at binuksan ito, at nakatayo doon ang isang bagong problema sa anyong tao. Isang lalaking may pulang buhok na nakasweet ang nagsasalita na bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto, tinatanong kung nandoon ang kanyang kapatid. Sa likod niya ay isang buonggang na may dalang mga armas, at malapit nang lumala ang sitwasyon. Iniisip ni Changsong kung ano ang itsura ng mga ahente ng intelligence sa mga pelikula, kung saan lahat ay maingat, elegante, at sexy. Sa panlabas na anyo, inaamin niyang nagawa niyang magmukhang ganoon din kahit paano. Isang lalaki ang humakbang pasulong at malakas na ipinakilala ang sarili bilang si Wang Chujin, ang pinuno ng Brown Bear Gang ng Dandong. Maaamin lang ni Changsong sa sarili na napasubo siyang harapin ang mga payasong ito. Nagsimulang gigil na tanungin siya ng gang kung kilala niya ba sila. At tulad ng ilan sa inyo, nagsimulang tumawa si Changsong sa pinakamasamang posibleng sandali. Agad na na-offend si Wang Chujin at sinugod siya gamit ang isang kutsilyo. Doon na biglang nagbago ang buong eksena. Bago pa man makakilos ang sinuman, pinabagsak ni Changsong ang maraming kalaban sa isang malinis na pagsugod. 3 pa ang sumugod sa kanya pagkatapos, ngunit hindi man lang siya bumagal.
Isang suntok, tapos isa pa, at sa isang iglap, 4 na sa kanila ang bagsak na. Ngayon ay nagsisimula ng kumalat ang takot. Nagbubulungan sila sa isa't isa, sinusubukang intindihin ito dahil hindi ito dapat mangyari. Sa kanilang mga isip, ito ay totoong buhay, hindi isang action movie kung saan kaswal na tinatalo ng isang tao ang isang grupo ng mag-isa. Nararamdaman din ni Cheng Song ang parehong pagkalito. Iba ang realidad sa mga pelikula, pero hindi ibig sabihin na nagiging mas madali ito. Dumampot siya ng martilyo, tinanggap ang nasa harap niya, at naghandang harapin ito sa mahirap na paraan. Muling tumindi ang tensyon. Nag-aalangan hanggang hindi alam kung susugod o atras. Samantala, nanindigan siya at sinabihan silang sugurin siya kung gusto talaga nilang lumaban. Pagkatapos ay may isa pang boses na bumasag sa eksena. May nagsabi na pinapunta ng isang bagito ang kanyang senior sa dandong sa gitna ng gabi. Patuloy din niyang nilalait ang bagong henerasyon, sinasabing ang mga recruit ngayon ay talagang walang pag-asa. Pare-pareho talaga ang tunog ng corporate bullying kahit saan. Pagkatapos ay tumingin ang lalaki at nagtanong kung ito ba ang tinatawag na Pigeon 5. Ang senior na ito ay si Peregrine Falcon 9, isang ahente ng NAYA Black Ops at isang field combat specialist. Tiningnan ni Cheng Sung kung si Peregrine Falcon 9 nga ba yon, at sinabi ng senior na nilinaw na niya yon sa kanyang mensahe mula sa headquarters. Pagkatapos ay sinabi niya na ang unang salita ni Cheng Sung ay dapat paghingi ng tawad. Halatang iritado siya dahil ang pinakapangunahing alituntunin sa intelligence work ay ang hindi mahuli. Pero kahit paano'y hinayaan ng bagitong ito na malantad ang isang safe house sa mga siga sa kalye. Ipinaliwanag ni Cheng Sung na ang gusali ay pag-aari din ng yumaong Pigeon 2, kaya pumunta dito ang Brown Bear Gang, at nasa loob lang siya dahil sinabi ng headquarters na gamitin niya ito. Ang sagot na yon ay hindi nakapagpakalma sa kanyang senior. Sinigawan niya ito dahil sa pagsagot sa senior na dumating para protektahan siya. Agad na humingi ng paumanhin si Cheng Song, pero hindi pa rin yon sapat. Sabi ng senior, hindi man lang niya makontrol ang kanyang ekspresyon sa mukha. Bumalik ang senior sa misyon at nagtanong tungkol sa target na ipinag-utos ng headquarters na kunan niya ng video. Mabilis na sumagot si Cheng Song na nakunan na niya ito at naipadala na ang footage kanina. Ang target ay ipinapalagay na si number 4. Ang namamahala sa room 39, agad na itinanong ng senior ang susunod na malinaw na tanong, kung gayon bakit nandito pa rin siya. Sa halip na maghanda para umalis, doon nag-alangan si Cheng Song at umamin na mayroon pang isang problema. Inihayag niya na may ilang mga siga na nakatali sa loob ng silid. Agad na nawalan ng pasensya ang senior. Tinanong niya kung baliw ba si Cheng Song at itinuro kung gaano kapabaya na ilantad ang kanyang pagkatao nang hindi man lang tinatakpan ang kanyang mukha. Nahihiyang inamin ni Cheng Song na huli na ang lahat dahil nakita na nila siya. Lalo lang nitong pinalala ang sermon. Hinawakan siya ng senior at pinagsabihan ng husto, sinabing inilantad niya ang kanyang mukha at ang safe house at may lakas pa ng loob na tawagin ang sarili na Black Ops agent. Sinubukang ipagtanggol ni Cheng Song ang sarili sa pagsasabing bigla ang pag-atake yon at wala siyang magawa, pero wala sa mga yon ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Sa huli, tinapos ng senior ang buong argumento at siya na ang pumalit. Sabi niya, siya na mismo ang bahala sa paglilinis, pagkatapos ay binigyan siya ng abiso sa pagpapatalsik. Pagkatapos noon, inutusan niya itong umalis ng bansa kinabukasan at huwag nang bumalik. Sinabi pa niya na kung papasok siyang muli, siya na mismo ang papatay sa bagito. Pagkatapos ay dumating ang huling suntok. Diretsahan niyang sinabi sa kanya na hindi siya materyal para maging ahente. Nakatayo doon si Cheong Song na mukhang wasak. Pabulong niyang sinabi na hindi pa siya maaaring umalis bilang isang ahente ng NEA, hindi hanggat hindi niya nahahanap ang 2,400,000 won. Pinag-isipan niya ito at nagtaka kung mayroon pa bang paraan para makalusot matapos siyang barahin ng ganito. Sa ngayon, mukhang wala talaga. Pagkatapos ay binuksan ng senior ang pinto para tingnan ang mga nakataling lalaki at natigilan. 2 siga lang ang iniulat ng headquarters, ngunit sa loob ay mas marami pa roon. Lumingon siya at nagtanong kung bakit napakarami. Kaswal na sumagot si Cheng Song na medyo nadagdagan sila mula kanina, mga 15 pa, pagkatapos ay nagtanong kung mahirap bang asikasuhin iyon. Iyon ang nagpasagad sa pasensya ng senior. Nagsimula siyang magmura at sumigaw na ang pagpatay ng 17 sibilyan ng sabay-sabay ay hindi gawain ng isang intelligence agent. Gawain iyon ng isang terorista. Hinihingi niyang malaman kung ano ang plano ni Cheng Song dito at kung paano niya dapat ayusin ang pagtagas ng impormasyon. Natahimik si Cheng Song sandali at nagsimulang mag-isip. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha. Nagtaas siya ng isang daliri at sinabing may paraan siya para malutas ito ng tahimik. Pagkatapos noon, yumuko siya at sinabing ang isang bagay na ito ay lulutas sa lahat. Nakatitig lang sa kanya ang senior, tulirong-tuliro at iisa lang ang naiisip. Ang bagitong ito ay isang ganap na baliw. Nagkatinginan ang mga nakataling siga at agad na napagtanto na ito mismo ang mga taong hinahanap ng Black Dragon Society. Sinabi ng isa sa kanila sa iba na kalagan ang kanilang sarili at maunang lumabas dahil anuman ang mangyari, kailangan nilang mahuli ang mga ito.
Dahil kung mabibigo sila dito, ubusin silang lahat ni Wang Yudong mula sa Black Dragon Society. Isa sa mga nakataling lalaki ang nagtanong ng malinaw na tanong, paano sila makakahuli ng sinuman gayong nangyari ito? Kahit na matapos siyang sabay-sabay na sugurin ng lahat. Tahimik na pinapanood ni Chang Song ang lahat. Pagkatapos ay hiniling ni Wang Chujin na pakawalan sila, ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, nagsimulang bumuhos sa kanya ang gasolina. Kalmadong sinabi ni Chang Song sa kanya na dahil nakita nila ang kanyang mukha, hindi niya sila maaaring hayaang mabuhay. Nagsimulang sumigaw ang lalaking may pulang buhok, habang nakatayo lang siya doon na may payapang ngiti na sa paano man ay nagpapalala dito. Pagkatapos ay tinawag niya itong nasusunog na basura at pinisil ang lighter. Doon mismo, bumalik ang eksena 10 minuto ang nakalipas. Bago pa maging ganito kabaliw ang lahat, tiningnan ng senior agent si Chang Song at inamin na gumagawa ng mga kakatwang bagay ang mga bagong recruit. Pero kahit para sa pamantayang iyon, iba ang pagkakagawa sa taong ito. Sabi ni Chang Song, ang lata ng gas ang dapat tumapos sa problema, at tinanong ng senior kung ano ba talaga ang plano niyang gawin dito. Pagkatapos ay sumagot siya na gagamitin niya ito para tanungin ang nakatalinggang kung paano nila dapat hawakan ang sitwasyong ito. Tinanong ng senior kung bakit niya kailangan iyon kung maaari naman niyang tanungin si Niptexi siya. Agad itong pinigilan ni Cheng Sishong at sinabing hindi. Sa halip tatanungin niya ang Brown Bear Gang. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa silid ng gang kung saan inilabas ng bagito ang lighter at sinimulan silang pilitin para sa mga sagot. Isang siga ang nagsabi na pampadulas lang ang kanyang inispray at sinabi ni Chang Sichong sa kanya na kung ispray mo ito, mas mabilis umiikot ang mga gear at ganoon din ang utak. Pagkatapos ay tinanong niya sila na ipaliwanag kung bakit sila karapat-dapat mabuhay. Ang mga nakataling lalaki ay tuluyang bumigay at nagtanong kung bakit niya pa sila gustong patayin. Sabi ni Chang Song, simple lang ang sagot. Magiging sakit ng ulo ang Black Dragon Society kung patuloy nila akong hahabulin. At higit pa riyan, nakita na nilang lahat ang mukha ko. Itinuro ni Wang Chujin na siya ang unang nagpakita nito sa kanila. Hindi man lang nakipagtalo ng maayos si Chang Song. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na nakita nila ang mukha niya. Sa puntong iyon, sa wakas ay naintindihan ng lalaking may pulang buhok na maling tao ang kanyang kinalaban. Sa isip niya, ang pakikipag-usap kay Chang Song ay parang pakikipag-usap sa isang oso, maliban na lang kung ang osong ito ay may dalang gasolina at lighter. Kaya mabilis siyang nagpalit ng taktika at nagsimulang magmakaawa. Nangako siya na kung pakakawalan sila ni Chang Song, wala ni isa sa kanila ang magsasabi ng kahit ano tungkol sa araw na ito. At bilang pinuno ng Brown Bear Gang, nanunumpa siyang mapapatahimik niya ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Chang Song na hindi siya naniniwala. Diretsahan niya silang sinabihan ng paalam at nagwala ang buong silid. Nagpanik si Wang Chujin at nagmakaawa para sa isang sandali, sinasabing mag-isip siya ng paraan. Huminto si Cheng Song, nakatayo doon hawak ang lighter, at sinabi sa kanya na kung walang magandang plano, hindi maiiwasan ang kamatayan. Itinuro niya na ang kanilang tunay na gawain ay hanapin ang mga suspect, ngunit sa halip na mahanap sila, ang buong Brown Bear Gang ay natalo ng isang tao. Pagkatapos ay tinanong niya ang leader ng gang kung sa tingin ba niya ay hahayaan lang sila ng Black Dragon Society pagkatapos noon. Kung ang Black Dragon Society ay gumagana tulad ng mga triad, tapos na ang mga taong ito. Sa pinakamabuti, mabubuhay sila ng sapat para maliitin sa buong buhay nila, at iyon pa ang mapagbigay na bersyon. Sabi ni Chang na kung hindi sila makapagbigay ng totoong dahilan para pagkatiwalaan ang kanilang pananahimik, kailangan nilang mamatay. Biglang tumahimik ang kwarto, at tinanong niya kung wala bang may ideya. Dahil doon, napasabi si Wang Chojun na mayroon siyang plano. Binalaan siya ni Chang Song na kung ang ideya ay walang kwenta, tulad ng pagkatiwalaan mo ako, patay siya kaagad. Sinabi ng pinuno ng gang na makinig muna siya, tapos sinabing isisiwalat niya lahat ng alam niya tungkol sa Black Dragon Society. Nakuha agad nito ang atensyon ni Chang Song. Sabi niya magpatuloy lang ito sa pagsasalita. Sabi ni Wang Chujin, ang paglalabas ng impormasyon tungkol sa Black Dragon Society ay nangangahulugang kamatayan, at ang pagtulong dito ay kamatayan din, kaya walang sinuman sa kwartong iyon ang maglalakas loob na magsalita. Pagkatapos ay idinagdag niya ang pinakamahalagang bahagi. Kung ire-record ni Chang Song sa video ang lahat ng kahinaan nila, kasama ang lahat ng nasa kwarto, ang footage na iyon ang magiging salbabida nila. Tinitigan siya ni Chang Song at pinag-isipan ito. Tinanong niya kung ayos lang ba sa kanila na ipagkatiwala ang kanilang buhay sa kanya ng ganoon. May pagod na katapatang sumagot si Wang Chujin na hindi naman naiiba ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Pinag-isipan itong mabuti ni Chang Song at napagtantong maaari itong maging pabor sa kanya sa maraming paraan. Kailangan niyang manatili sa China para mailipat niya ng palihim ang 2,400,000 na target niya. Kailangan niya rin ng mas maraming impormasyon tungkol sa Black Dragon Society kung gusto niyang ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa operasyon ng droga ni Matandang Choi. Bukod pa roon, kung hindi makakapagsalita agad ang mga ito, magkakaroon siya ng oras, at malamang ay hindi rin siya mapipilit ng Neyes na umalis agad.
Nang magkatugma na ang lahat sa isip niya, napangiti siya at nagpasya na perpekto ang plano. Kaya sinabi niya sa senior na sisimulan na niya ang pag-record. Sumang-ayon ang senior at inihanda ang kamera, bagamat maging siya ay mukhang tulala habang pinapanood ang mga pangyayari. Habang nagfi-film, inamin niya na matagal na siya sa trabaho, pero ito ang unang beses na nakakita siya ng tulad ni Chang Song. Sa lahat ng normal na pamantayan, ang paglalantad ng base at ng sariling pagkakakilanlan ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali para sa isang intelligence agent. Pero kahit paano, ang baguhang ito ay nag-isang nagpasuko sa 17 lalaki nang walang nasaktan na sibilyan. Pinatahimik sila gamit ang mabilis na pag-isip, nakakuha ng impormasyon tungkol sa Black Dragon Society at sa organisasyon ng droga. At natapos pa rin ang filming mission sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Maging ang senior ay nag-iisip kung si Chang Song ba ay isang ganap na palpak o isang uri ng S-rank na halimaw na nagpapanggap. At opisyal nang nagsimula ang recording. Pumasok sa frame si Chang Song kasama ang pinuno ng gang, sinabihan itong sabihin ang kanyang pangalan at trabaho, at kinakabahang nagpakilala ang lalaki bilang si Wang Chujin, leader ng Brown Bear Gang. Sabi ni Chang Song, narinig daw niyang may mga sikretong ibabahagi si Wang ngayon, at kinumpirma ito ng lalaki. Tinanong niya kung paano natalo ng isa ang isang grupong ganito kahina lumaban, tapos inasar si Wang sa pagkapahiya at tinawag siyang isang marupok na maliit na tao. Napakasakit ng linyang iyon na halos mag-short circuit ang senior sa likod ng kamera. Napatitig lang siya sandali, pinunasan ang noo, at napagpasyahan na tiyak na kumuha ang kumpanya ng isang ganap na baliw. Isang government complex ang nakatayo sa ilalim ng watawat ng Korea at lumipat ang focus diretsyo sa isang intelligence briefing. May dumating na ulat na matagumpay na naisagawa ni Dove 5 ang operasyon. Ipinaliwanag ng isang babaeng ahente na nahuli ni Dove 5 ang leader ng Ardagham 34 at dinala ito sa Dandong. Sa likod niya, nananatili sa screen ang imahe ni Dove 5 habang tahimik na nakikinig ang mga opisyal sa kwarto. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang ahente na ang target ay itinago hanggang ngayon. Tinawag niyang hindi pangkaraniwan ang buong pangyayari. Pabrika na yan ng mga red flag. Nakaupo sa mesa si Deputy Director Nam Woo-sung na nakasuot ng suit. Kinuwestiyon niya kung bakit sa dinami-dami ng lugar ay sa Dandong pakikilos ang isang napakahalagang tao. Ang paliwanag ay lumipat sa magulong sitwasyon ng Dandong. Sa isang black and white na flashback, nagpapaputok sa dilim ang mga armadong lalaki, pinapaliwanag ng mga putok ang eksena. Binanggit ni Nam na ang lugar ay nasa pagitan ng North Korea, China, at mga triad, kaya karaniwan doon ang mga hindi maipaliwanag na insidente. Sa madaling salita, ito ang geopolitical na katumbas ng kahit ano pwedeng mangyari. Huwag nang magtanong. Sumagot ang babaeng ahente, tinatanong kung wala pa rin silang konklusyon. Pagkatapos ay sinabi niya na base sa mga nakumpirma sa ngayon, kasama sa mga ninakaw na gamit ang 20 kilo ng ephedrine at $2 milyon. Sabi ng babaeng ahente, ganap na nabura ang mga bakas, at perpekto ang pagkakatakip sa pangyayari. Naging seryoso ang babaeng ahente at sinabing mayroong dalawang posibilidad. Si Nam ay taimtim na nakikinig sa gilid. Ang unang posibilidad ay maaari itong isang malakihang armadong operasyon na inorganisa ng North Korea o ng mga triad. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang ikalawang posibilidad na maaaring ito ay isang third party, hindi isang hukbo, hindi isang paksyon, kundi isang napakahusay na profesional na hindi kilala ang pagkakakilanlan. Idinagdag ng babaeng ahente na ang eksaktong layunin ng taong ito ay ganap pa ring hindi alam. Agad na naging masama ang reaksyon ni Nam. Napahawak siya sa kanyang ulo habang pinagpapawisan na para bang nag-install ng malware sa utak niya ang ikalawang teorya. Pinunasan ni Nam ang kanyang mukha at inamin na kinikilabutan siya sa ikalawang posibilidad. Inilalarawan sa briefing ang isang taong nilito ang magkabilang panig gamit ang mga patibong, kinuha ang leader ng Ardagham 34 mula sa contact hall, at pagkatapos ay naglaho ng walang iniiwang bakas. Sinabi ng babaeng ahente na ang ganoong uri ng galaw ay isang bagay na tanging mga alamat na nasa sukdulang antas lamang ang makakagawa. Nagbabala siya na kung mayroong ganoong tao na patuloy nakikilos sa paligid ng mga triad, ang Dandong at ang nakapalibot na rehiyon ng Northeastern ay magiging isang war zone. Sinabi niyang dapat nilang bantayan ng hiwalay ang taong ito at ituring ang usapin bilang top priority. Sumang-ayon si Nam na gagamitin nila ang pagkakataong ito para mahuli ng buhay ang tao. Mukhang handa na sa aksyon ang babaeng ahente at inilabas ang utos na i-deploy agad ang lahat ng available na ahente. Ipinapakita sa mapa ang Chongqing at ang nakapalibot na rehiyon na may markang Dandong sa malapit. Itinaas ni Nam ang kanyang kamay at ibinigay ang utos na simulan ang operasyon para mahuli ang leader ng Ardagham 34. Ang takdang gawain ay may label na para sa isang entry-level agent ng NAYA. Grabe! Tinignan talaga nila ang isang international powder keg at sinabing ipadala ang lintik na baguhan. Lumipat ang eksena sa isang masikip na kalye sa pagitan ng mga gusali. Dalawang kotse ang pangit ang pagkakaparada, nakaharang sa daanan. May isang galit na nagrereklamo kung sino ang magpaparada ng ganoon at kung sino ang humarang sa daan gamit ang kanilang kotse.
Isang lalaking may pulang buhok na nakasuot ng maluwag na suit ang humakbang pasulong kasama ang iba pang lalaki sa likod niya. Tinawag niya ang mga matatanda at sinabihan silang pahalagahan ang kaunting oras na natitira sa kanila. Dalawang matandang lalaki ang humarap sa kanya, inis at nalilito. Nagtanong ang isa kung bakit sila inuutusan ng lalaking may pulang buhok na ilipat ang kanilang sasakyan. Lumapit ang may pulang buhok na may masamang ngiti habang sinasabing kukunin niya ngayon hindi lang ang kanilang negosyo, kundi pati na rin ang kanilang buhay. Buong-buo ang monolog ng kontrabida, sobrang cringe. Bumulong ang isang matanda na hindi na pwedeng sumama pa ang kanyang pakiramdam. Tapos biglang bumagsak ng malakas ang may pulang buhok. Pag-upo niya, nakatayo ang ating bida sa malapit. Tinanong ng may pulang buhok kung sino siya. Malamig na sumagot si Dove 5, sinabing siya si kamatayan. Pagkatapos ay binugbog niya ang may pulang buhok, na agad namang nagbago ng tono at humingi ng tawad, pero hindi napigilan ng paghingi ng tawad ang pambubugbog. Sinabi ni Dove 5 na bilisan niya, humingi ng tawad, at ilipat ang kotse. Pinanood ng dalawang matanda at nagkomento na mabait daw ang bata sa 4th floor, kaya nagtataka sila kung anong problema ng kaibigan nito. Sinubukan ni Dove 5 na ipaliwanag ang ugali ng kanyang kaibigan, sinabing halos self-taught ito pagdating sa asal. Translation, si Pre ay pinalaki ng isang absent na ama at isang absent na ina rin. Mula sa itaas, may nanonood mula sa isang gusali. Nagtataka ang matabang lalaki kung ano ang dapat niyang gawin sa taong iyon. Lumipat ang eksena sa lokal na kainan. Nakaupo si Dove 5 kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Kumaway siya na may palakaibigang ngiti at tinawag si Lingling para kumuha ng order. Magilo na sumagot si Lingling, agad siyang nakilala. Pinuri ni Dove 5 si Lingling sa kanyang pagpayat. Napagtanto ng lalaking nakamaskara kanina na hindi tulad ng mga ahente na nagbubura ng kanilang presensya. Si Dove 5 ay nakikibagay sa paligid at mukhang isa lang ordinaryong lokal. Habang nakikipagkwentuhan si Dove 5 kay Lingling, iniisip ng lalaking nakamaskara na sa totoo lang ay mahirap sabihin kung magaling na ahente si Dove 5 o hindi. Sa bagay, ang kanyang paraan ng pag-espiya ay naging ang pagiging friendly neighborhood ni Si. Nakatanggap ng notification ang matabang lalaki na agad silang pinapapunta sa base at napagtanto niyang magagamit niya ang pagkakataong ito. Kinamot ni Dove 5 ang likod ng kanyang ulo at sinabing kailangan nilang isara muna ang base. Idinagdag niya na hindi na kailangang manatili doon at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Agad siyang pinagsabihan ng matabang lalaki, sinabing wala siya sa posisyon para mag-alala tungkol sa base. Idinagdag niya na ang sarili niyang katayuan ang mas malaking problema. Tinanong ng matabang lalaki kung alam niya ang unang moto ng ahensya. Ang moto ay nagtatrabaho sila sa dilim at tinatanaw ang liwanag. Ipinaliwanag ng matabang lalaki na ang pangunahing tuntunin sa espiyahe ay ang hindi mahuli. Pagkatapos ay ibinaling niya ang punto ng direkta kay Dove 5. Nililinaw na ang kanyang pabayang kilos bilang isang Black Ops agent ay isang seryosong problema. Pinagpawisan si Dove 5. Nagbabala ang matabang lalaki na kung iulat niya ito, agad na matatanggal sa serbisyo ang binata. Ngunit idinagdag niya na mataas ang tingin niya sa kakayahan ni Dove 5 sa trabaho. Sinabi ng matabang lalaki na bibigyan niya siya ng isang huling pagkakataon. Nagulat na inulit ni Dove 5 ang sinabi nito. Ipinaliwanag ng matabang lalaki na isang full assembly order ang kalalabas lang, ngunit hindi pa niya alam kung ano ang misyon. Sinabi sa kanya ng matabang lalaki na kung mabibigo siya sa misyon na ito, aalis siya agad sa lugar at hindi na babalik sa China. Prangka ang utos. Walang lusot, walang pangalawang buhay, at siguradong bawal magkamali. Alanganing ngumiti si Dove 5 at nagtanong kung mayroon ba siyang pagpipilian. Sinubukan niyang magbiro kung mayroon ba siyang pagkakataon. Tinanong ng matabang lalaki kung gusto niyang matanggal sa ahensya ngayon din. Agad na umatras si Dove 5. Tumawa siya, nag-thumbs up, at sinabing kung sasabihan siyang tumalon, dapat lang siyang magtanong kung gaano kataas. Sa isip niya, alam niyang lagot na siya. Nagpasya siyang palampasin na lang iyon. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at naisip niya ang 5 bibig na kailangan niyang pakainin. Nagpasya siyang sisiguraduhin niyang magtatagumpay ang misyon na ito. Dumilim na sa bese ng inaya na tinatawag na Forest Path Bar. Naglakad pababa si Dove 5 at ang matabang lalaki patungo rito. Tinanong ni Dove 5 kung madalas pumunta doon ang matabang lalaki. Sumagot ang matabang lalaki na pangalawang beses pa lang niya ito. Ipinaliwanag niya na doon nakabase si Dove 1 at si Dove 3. Sinabi ng matabang lalaki na lahat ng ahente mula sa mga kalapit na rehiyon ay magtitipon doon. Habang papalapit sila sa pasukan, binalaan niya si Dove 5 na mag-ingat bilang isang baguhan at huwag nang gumawa pa ng mga problema sa regulasyon. Tahimik na sumagot si Dove 5 na naintindihan niya. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang paglabag sa mga regulasyon ay kinabibilangan ng mga bagay tulad ng paggamit ng totoong pangalan sa isa't isa. Sa loob ng base, isang malaking nakangiting lalaki ang nakaupo sa isang mesa habang hawak ang kanyang inumin. Masaya niyang binati ang matabang lalaki na parang matalik na kaibigan at tinawag siyang first bro. Ang sama ng tiyempo. Walang lusot sa paratang na lumalabag sa rules. Humingi ng paliwanag si Dove 5 para dito,
at ipinaliwanag ng matabang lalaki na hindi naman niya totoong pangalan iyon at tinatawag lang siyang first bro ng mga tao. May tumawag kay Dove 5 sa maling pangalan, ngunit sinabi ng matabang lalaki na mula ngayon ang pangalan niya ay Hyungkook. Tinanggap ito ni Dove 5 at umupo kasama nila sa mesa. Nagpakilala ang masayahing lalaki bilang si Dove 1 at sinabihan si Dove 5 na tawagin siyang first bro. Tumawa siya at sinabing magpapaalaga siya kay first bro. Yumuko si Dove 5 palapit sa matabang lalaki at bumulong, nagtatanong kung bakit kailangan niyang maging si Hyungkook. Bumulong pabalik ang matabang lalaki na mas mabuti na iyon kaysa sa pangalang Samsuon na itinalaga noon. Inamin ni Dove 5 na maaaring totoo iyon, ngunit mukha pa rin siyang nababagabag. Tinawag naman ni first bro si Samsuon para magdala ng 2 beer. Tinakpan ni Dove 5 ang kanyang bibig at nagsimulang tumawa ng mag-isa. Sa isip niya, sobrang nakakatawa ng pangalan. Pumasok si Samsuon sa eksena, kitang-kita ang kanyang alindog. Nabura ang ngisi sa mukha ni Dove 5 nang mapagtanto niya kung gaano kaganda si Samsuon. Isang lalaki sa Black Dragon Society ang nagsindi ng sigarilyo habang nakahandusay ang mga bangkay sa sahig. Umupo ang boss sa mesa at nag-utos na itapon ng hiwalay ang mga ulo at mga kamay. Iniulat ng kanyang mga tauhan na binugbog nila ang bawat kahina-hinalang tao, ngunit walang nakuha na impormasyon. Walang lead, maglinis na lang. Sinabi ng boss na oras na para sa isang paliwanag mula sa room 34. Humakbang si Wuxi at sinabing ang pinuno ng room 34, si Director Choi, ay dumating na sa dandong. Sa una ay natuwa ang boss at sinabing dapat ipaliwanag ni Choi ng maayos ang insidente sa gas station. Pagkatapos ay sinabi ni Wuxi na humihingi ng kabayaran si Director Choi. Agad na nagalit ang boss. Ipinaliwanag ni Wuxi na sinisisi ni Choi ang Black Dragon Society dahil nangyari ang insidente sa kanilang teritoryo. Nanawagan ng boss ng digmaan at sinabihan ang kanyang mga tauhan na maghanda. Ang diplomasya ay tumagal ng halos 3 segundo. Pinigilan siya ni Wuxi at sinabing inutusan sila ng Shenyang na tanggapin ang kahilingan. Kung mabibigo silang mag-supply ng produkto mula North Korea sa Incheon Port sa Makalawa, mawawala sa kanila ang Korean market sa mga Malaysian. Kailangan din nilang pakalmahin si Director Choi at bilhin ang mga espesyal na gamot na dala niya. Galit na galit ang boss. Malakas niyang hinampas ang mesa at sinumpa ang Korean Dairy Gang dahil handa itong bumili sa mataas na presyo kung maganda ang kadalisayan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang sisi sa magnanakaw sa gas station at tinanong si Wuxi kung may nakuha sila mula sa pulis. Sinabi ni Wuxi na malapit nang matapos ang pagsusuri sa sisi malapit sa gas station. Ngumisi ang boss. Sa lalong madaling panahon, makikita na rin nila ang mukha ng magnanakaw. Alanganing nagpakilala si Hyungkook bilang si Dove 5. Tumawa si Dove 1 at sinabing akala niya ay mas baliw si Dove 5. Pagkatapos ay lumitaw si Dove 3. Kalmado siyang nagpakilala at ipinaliwanag ni Dove 1 na siya si Samsuon. Nakita siya ni Hyungkook at biglang natulala. Sa isip niya, sobrang ganda niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang kanyang beer. Sinusubukan ni Brad na maging profesional, pero lumipad na ang utak niya. Nagtanong si Dove 3 tungkol sa pangalang Hyunuke. Nagpanik si Hyungkook at sinabing kung sinabi ni first bro na siya si Hyunuke, edi siya nga si Hyunuke. Pagkatapos ay agad siyang nag-alala na baka naging masyado siyang sabit pakinggan. Nainis si Dove 3 sa sarili niyang call sign. Nagtanong siya kung bakit sa kanya lang ang kailangang maging ganoon gayong napakaraming normal na pangalan. Sinubukan ni Dove 1 na biruin ito, ngunit mabilis niya itong pinatahimik. Nakaupo doon si Hwok Seung-gyuk habang napagtatanto na hindi tulad ng inaasahan niya ang mga ahente. Inakala niyang si Samsuon ay magiging parang isang sikat na artista mula sa Korea at kinakabahan siyang makilala ang lahat. Ngunit ngayon, lahat ng ahente dito ay tila may kakaibang tindi ng personalidad. Hindi eksakto ang elitistang espiya na maselan sa lahat na iniisip niya. Napansin ng matabang lalaki na nakatitig si Hwa Kun-gok at tinanong kung ano ang tinitingnan niya. Bago pa yon lumala, pumalakpak si Dove 1 at sinimulan silang ay briefing sa operasyon bukas. Tinanong ng matabang lalaki kung bakit wala pa ang ibang mga ahente. Sinabi ni Dove 3 na hindi pa sila dumarating. Sinabi ni Dove 1 na sasali ang iba bukas, ngunit may gagawin muna si Hyungkook. Binanggit ni Dove 1 ang kotse na kinunan ng litrato ni Hyungkook noong nakaraang araw. Sinabi niya na pag-aari ito ng isang high-risk na individual na bihirang magpakita ng kanyang mukha, si Director Choi, ang pinuno ng Room 39 Special Medicine Division ng North Korea. Ipinaliwanag ni Dove 1 na malamang lumipat si Choi dahil sa hindi maipaliwanag na eksena sa gas station. Mayroon din chismis na may nagnakaw ng pera at ng mga espesyal na gamot. Tahimik na umiinom si Kim Goy dahil medyo sapulyon. Simple lang ang misyon pero hindi madali. Nakatuloy si Director Choi sa Xianwei Hotel at inaasahang makikipagkita sa Black Dragon Society. Plano ng mga ahente na hulihin siya bago ang pagpupulong na yon. Ang papel ni Hyungkook ay magpanggap na hotel guest, kumuha ng malinaw na litrato ng mukha ni Choi, at buntutan siya kung aalis ito. Sa madaling salita, kailangan niyang iset up ang buong pagdukot. Nagtanong si Dove 1 kung may mga tanong. Itinaas ni Hyungkook ang kanyang kamay at sinabing masyadong malaki ang kanyang kamera para sa trabaho.
Humingi siya ng mas maliit, tulad ng isang compact camera o bodycam. Na-excite si Dove 1 at tinawag itong isang hidden camera mission. Sinabihan niya si Samsuon na tulungan siya. Lumapit si Samsuon at sinimulang suriin ang mga damit ni Hyun-guk para pagtaguan ng bodycam. Natigilan si Hyun-guk habang lumalapit siya. Namula siya ng husto. Iniisip niya na kapag nahanap na niya ang kanyang 2,400,000, aalis na siya. Pero ngayong malapit si Samsuon, nagsisimula siyang isipin na baka hindi naman masamang manatili sa trabaho. Tamaan na? Sobra. Kinabukasan, natanaw na ang Shamway Hotel. Sa loob ng basement elevator area, naghihintay ang boss ng Black Dragon kasama ang kanyang mga tauhan at nagrereklamo na masyadong mabagal ang elevator. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na si Director Choi ay nasa room 1,305. Isang batang babae. Sinabi naman ni Zual Joy na katatanggap lang nila ng litrato ng magnanakaw sa gas station mula sa pulis. Mabilis na pinunit ng boss ang sobre at tiningnan ang litrato. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakilala niya ang magnanakaw mula sa kung saan. Sabi niya hahanapin niya ang gagong iyon at babalatan ng buhay. Bumukas ang elevator. Nakatayo si Hyun-guk sa loob. Tumingin siya sa labas at natigilan. Ang boss ng Black Dragon ay nakatayo sa mismong harapan niya, hawak ang litrato. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakilala siya ng boss. Hindi pa nga nagsisimula ang misyon, pero luto na si Hyun-guk. Natigilan si Hyun-guk sa elevator habang pinag-aralan ng boss ng Black Dragon ang litrato sa kanyang kamay. Agad na natukoy ni Hyun-guk na mga gangster ang grupo at pinagsabihan ang sarili na huwag mag-react na parang kilala niya ang Black Dragon Society. Tinitigan siya ng boss, nakakaramdam na may mali. Nanonood si Samsuon mula sa surveillance at apurahang sinabihan si Hyun-guk na umarteng natural, hindi parang ahente, kundi parang isang tangang turistang Koreano. Pinilit ni Hyun-guk ang isang malaking peking ngiti at nagkunwaring nakahanap siya ng cave na sikat sa strawberry cake. Itinuro pa niya ang cave para ipakita kung ano ang ibig niyang sabihin. Sobrang awkward pero kahit paano'y itinuloy niya. Pinili ni Brad na maging tanga para mabuhay pa ng isang araw. Nagsimulang maglakad palampas sa kanya ang gang, pero hinawakan ng isang lalaki ang balikat niya at sinigawan siya dahil sa sobrang tagal na pagpindot sa elevator. Nataranta si Hyun-guk sa loob ng kalahating segundo. Tinulak ulit siya ni Samsuon na umarte na parang turista. Kaya nagsimulang magwala si Hyun-guk, nagkukunwaring hindi marunong mag-Chinese. Humingi siya ng paumanhin, nagmakaawa na huwag siyang saktan, at umarteng ganap na hindi nakakasama. Patuloy na tinitingnan ng boss ang litrato, nagdududa pa rin, ngunit napagdesisyonan na marahil ay hindi mahalagang tao si Hyun-guk. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na umalis na. Habang paalis sila, inutusan sila ng boss na hulihin ang magnanakaw ng motorsiklo pagkatapos ng meeting. Sinabihan niya sila na ibahagi ang plaka ng motorsiklo sa iba. Kinontak ni Hyun-guk si Samsuon at nagtanong tungkol sa mga tauhan ng Black Dragon na kalalampas lang. Kinumpirma ni Samsuon ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang lalaking maputla ang buhok ay si Wushai, ang vice branch leader ng Dandong. Ang malaking boss ay si Wang Yudong, ang branch leader ng Black Dragon Society sa Dandong. Matindi ang reaksyon ni Hyun-guk sa pangalang iyon. Naalala niya ang lalaking nakatali na may pulang buhok na binanggit ang taong konektado kay Matandang Choi. Naalala niya ang pagpatay kay Matandang Choi. Sumeryoso ang kanyang mukha. Hindi lang basta-bastang gangster si Wang Yudong para sa kanya. Bumalik ang eksena sa operasyon. Nakaupo si Hyun-guk sa isang mesa at napansin na nagpupulong na ang dalawang panig. Sabi ni Samsuon, isa ng variable ang Black Dragon Society, ngunit magpapatuloy ang operasyon ayon sa plano. Malinaw ang layunin. Hulihin ang pinuno ng Medicine Division ng Room 39 ng North Korea. Sabi ni Dove 1, si Hyun-guk, bilang Dove 5, ang dapat mamuno sa mga Black Ops agent. Pagdating ng tamang pagkakataon, nakasalalay sa kanya ang tagumpay o kabiguan ng operasyon. Walang pressure. Normal na trabaho lang para sa isang baguhan. Pagkatapos ay inalerto siya ni Samsuon. Gumagalaw na ang mga kotse ng Black Dragon Society. Sabi niya kung tapos na ang meeting, malamang naalis na rin ang target ng hiwalay. Umalis ang target na sasakyan, at sumunod si Hyun-guk sakay ng kanyang motorsiklo. Ang plano ay umatake kapag mas kaunti ang mga tao sa paligid ng target. Lahat ng ahente ay sumusunod sa pangunguna ni Hyun-guk. Sinabihan siya ni Samsuon na huwag iwawala ang target anuman ang mangyari, ngunit sa loob ng isa pang kotse, natanaw ni Wang Yudong ang motorsiklo. Napagtanto niya na si Hyun-guk ang nagnakaw sa kanila. Umisi siya at sinabing swerte siyang makita ang motorsiklo mula sa litrato. Inutusan ni Wang ang kanyang mga tauhan na banggain si Hyun-guk sa susunod na kanto, itulak siya sa trunk at dalhin siya. Naging ili-5 na to mula sa isang tailing mission. Pinigilan siya ni Woo-jae. Itinuro niya na ang sinusundang kotse ni Hyun-guk ay pag-aari ni Director Choi ng Room 39. Napagtanto ni Wang kung ano ang ibig sabihin yon. Kung sinusundan ng magnanakaw sa gas station si Choi, maaaring hindi nag-iisa si Hyun-guk. Agad na inakala ni Wang na may masamang balak ang mga North Korean laban sa kanya. Nagalit siya at inutusan ang lahat na mag-armas at magtipon.
Lumipat ang pananaw kay Director Choi Yaong-gil ng Room 39. Napansin din niya ang kaguluhan sa likuran niya. Mula sa kanyang pananaw, mukhang gumagawa ng padalos-dalos na hakbang ang Black Dragon Society. Sabi ng kanyang mga tauhan na malapit na silang makarating sa bodega, at sinabi ni Choi na huwag huminto hanggat hindi sila nakakarating doon. Nagalit si Choi na sinusundan sila ng Black Dragon Society ng lantaran. Nagtanong siya kung bakit sila kumikilos na parang hindi man lang sinusubukang itago ito. Samantala, patuloy na sumusunod si Hyunkuk sa likod ng kotse ni Choi. Sa likod ni Hyunkuk, sinusundan siya ng Black Dragon Society. Mabilis na nag-type si Samsuon, tiningnan ang plaka, at napagtanto na ang kotse sa likod ni Hyunkuk ay pag-aari ng Black Dragon. Sumpa na ang setup sa kalsada ngayon. Nasa harap ang Room 39, nasa gitna si Hyunkuk, nasa likod niya ang Black Dragon, pinakamasamang sandwich kailanman. Napagtanto ni Hyunkuk kung bakit siya hinahabol. Naalala niyang nagnakaw siya sa Black Dragon Society ng 2.4 bilyong won at 20 kilo ng espesyal na gamot na nagkakahalaga ng kabuang 5,000,001 won. At doon niya napagtanto. Nalaman na nila. Nagpanik si Pleihi sa ilalim ng helmet. Kung mahuli siya, patay siya. Nagsimula siyang mataranta habang nagmamaneho, nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa purong takot. Sinabihan siya ni Samsuon na magpakatatag dahil darating ang mga ahente sa loob ng 5 minuto. Nagsimulang kumilos ang Naya Black Ops Team. Kasabay nito, ang buong sangay ng Black Dragon sa Dandong ay papunta sa kanila na handang-handa sa laban. Ngayon, 3 puwersa ang sabay-sabay na sumusugod sa iisang gulo. Ang Room 39 Special Medicine Division ng North Korea, ang mga asong ulol ng NAEF, at ang Black Dragon Society. Patuloy na sinusubukan ni Samsuon na ibalik sa focus si Hyunkuk. Patuloy siyang humaharurot, naiipit sa pagitan ng target at nanggang na humahabol sa kanya. 5 minuto na lang bago magsimula ang pagdanak ng dugo. Nasa motor pa rin si Hyunkuk, natataranta pa rin, at ang buong operasyon ay isang maling liko na lang mula sa pagsabog. Tinatawag ni Dove Samsuon si Hyunkuk, habang lumilipat ang eksena sa isang safe house ng Room 39 sa North Korea. Sa loob, humihingal ang leader ng safe house at nagtatanong kung bakit walang ginagawa si Hyunkuk. Sumasagot si Hyunkuk mula sa labas, pero katawa-tawa na ang sitwasyon. Nakaupo siya sa harap ng aso ng isang matandang babae, hawak ang mga paa nito, habang masaya siyang kinakausap ng matanda. Nataranta si Hyunkuk, nagtataka kung paano humantong sa ganito ang lahat. Patuloy na nagiging palakaibigan ang matanda, itinutulak ang aso sa kanya, at si Hyunkuk ay napilitang makisama habang may krisis ng Black Ops na nangyayari sa malapit. Napasabak si kuya sa emergency dog duty. Ipinaliwanag niya kay Samsuon na ipinarada niya ang motorsiklo sa isang malapit na parke at walang sumunod sa kanya doon. Sabi niya, hinabol siya ng Black Dragon Society saglit tapos tumigil. Pagkatapos noon, bumaba ang target at pumasok sa isang bahay. Tinitingnan ni Hyunkuk ang gusali at sinabing mukha itong safe house ng Room 39. Hawak ni Hyunkuk ang aso at sinabing magtatanong muna siya sa headquarters. Sinabi sa kanya ni Samsuon na may ibang ahente sa malapit, kaya dapat manatili sila sa pwesto at abangan ang mangyayari. Pagkatapos ay biglang may umalingaw-ngaw na putukan mula sa safe house. Nagulat na napatingin si Hyunkuk. Narinig din ito ni Samsuon at nagtanong kung ano ang nangyari. Napagtanto ni Hyunkuk na inaatake ng Black Dragon Society ang safe house ng Room 39. Sa loob, pinasok ng mga tauhan ng Black Dragon ang gusali na may mga baril. Pinagbabaril nila ang mga silid at sumisigaw na ito ang mga taong nagnakaw sa kanila. Iniutos nilang patayin ang lahat sa loob at sinabihan ang isa't isa na bawiin ang pera at ang mga espesyal na gamot. Naging isang ganap na madugong labanan ang safe house. Nanonood si Hyunkuk mula sa labas at sa wakas ay naintindihan kung bakit sila nag-aaway. Inaamin niya na ang dahilan ng kanilang pag-aaway ay dahil sa kanya. Saglit na pagkamulat sa sarili. Bihirang mangyari. Sabi ni Samsuon, kung magpapatuloy ang ganito, mabibigo ang operasyon. Naalala ni Hyunkuk ang sinabi sa kanya na kung mabibigo ang misyon, tapos na siya. Tapos ang isip niya ay dumiretso sa totoong bangungot. Kung matatanggal siya, hindi niya maililipat ang pera, at mawawala ang kanyang 2,400,000. Iyon ang nagpabago ng lahat. Sinabi ni Hyunkuk kay Samsuon na papasok na si Dove 5. Nagpanik si Samsuon dahil isa siyang non-combat intel agent, at wala man lang arma si Hyunkuk. Tumingin siya sa kung anong mayroon siya, at nagsimulang ituring na parang kagamitan ang grocery bag. Napagtanto ni Samsuon ang ginagawa niya at sumigaw na ginagamit niyang sandata ang isang shopping bag. Sinabihan siya ni Samsuon na kumilos na parang kalapati at manatili sa pwesto. Tapos hinawakan niya ang cart at sinabing mayroon siyang 5 bibig na pinapakain sa Korea. Ang buhay nangungupahan na ang opisyal niyang pinagkukunan ng lakas. Naglakad siya papunta sa safe house, hila-hila ang bulaklaking shopping cart. Tinawag siyang baliw ni Samsuon at nagtaka kung ano ang magagawa ng isang kalapati doon. Napansin ng isang gwardiya sa labas ang umuugong na cart. Bago pa siya makakilos, sumugod si Hyunkuk mula sa itaas. Isang lata ng basang pagkain ng aso ang lumipad sa hangin at tumama sa gwardiya. Agad na bumagsak ang gwardiya.
Lumapag si Hyunkuk at nagpatuloy sa paggalaw. Pinapanood siya ni Samsoon sa monitor at kinu-question kung ano ba talaga siya. Pumasok siya na may buong kumpiyansa, hila-hila pa rin ang cart. Napagtanto ni Samsoon na wala siyang maayos na sandata at walang plano, pero tuloy lang si Hyunkuk. Pumapasok talaga ang lalaki sa barilan gamit ang mga pinamili. Kasagsagan ng plot armor. Grew. Sa loob, nagsimula siyang gamitin ang kahit anong mayroon siya. Naging sandata ang isang power strip. Naging sandata ang isang nagyelong mackerel. Nagsisigawan ang mga lalaki habang pinapatumba niya sila gamit ang mga ordinaryong gamit sa bahay. Sabi ni Samsoon, hindi siya mukhang Black Ops agent, pero sobrang lakas niya. Narating ni Arguok ang silid kung nasaan ang mga espesyal na gamot at pera. Yumuko siya malapit sa mga bag at tiningnan ang mga ito. May sumigaw mula sa Black Dragon na nahanap na nila ang mga espesyal na gamot at pera. Napagtanto ni Hingord na halos tapos na ang barilan. Inutusan ng boss ng Black Dragon ang kanyang mga tauhan na kunin ang dolyar at mga espesyal na gamot at umalis bago pa may makakitang mga saksi. Sabi ng kanyang mga tauhan, tinapos na nila ang lahat at wala nang kailangang tingnan. Matinding tinamaan si Hingord dahil doon. Kinuha ng Black Dragon Society ang kanyang 2,400,000. Tapos napagtanto niya na pinatay din nila ang leader ng Room 39. Masama ito. Yung tipong katapusan ng career at katapusan ng pera. Sa labas, nag-regroup ang mga survivor ng Room 39, sinabi ng isang babae kay Director Choi na malamang matutuklasan na rin ang kanilang sikretong daanan. Galit na galit si Choi at minumura ang Black Dragon Society sa pag-abot sa ganitong kalabisan. Sumusumpa siyang pagbabayarin niya sila. Tapos may napansin ang babaeng si Songyeon. Itinuro niya ang nakaparadang motorsiklo ni Hyunkuk. Nakilala ito ni Choi bilang ang parehong motorsiklo na ginamit ng Black Dragon para sundan sila. Ngumiti siya at nagpasya na siguradong tinutulungan siya ng langit. Inutusan niya si Songkyung na lagyan ng tracking device ang motorsiklo. Samantala, tumatakbo si Hyunkuk sa lugar dala ang shopping cart, sinusubukang makabalik sa motor. Ang patibong ay inihahanda na ng hindi niya nalalaman. Nagpasya si Choi na kung sino man ang sasakay sa motorsiklong iyon ay magdadala sa kanila diretsyo sa pugad ng kalaban. Ipinapangako niya na bukas ay pagbabayarin niya sila para sa kahihiyan. At si Hyunkuk ay patuloy na kumikilos, walang kamalay-malay na naging tracking beacon na ang kanyang motor. Isang misyon, 3 paksyon, at kahit paano, mas maraming screen time ang grocery cart kaysa sa tunay na Silgier. Kumikislap ang mga ilaw ng pulis malapit sa safe house, at tumakbo si Hyunkuk hawak pa rin ang bulaklaking shopping cart. Napagtanto niya na kung mahuli siya ng pulis dito, tapos na ang buong gulo. Kailangan niya ang motorsiklo at kailangan niya ito agad. Tapos may humintong kotse. Naniga si Hyunkuk, iniisip na baka pulis iyon, pero dumungaw si Daigan at inutusan siyang pumasok. Tumalon papasok si Hyunkuk at humarurot ang kotse. Agad siyang sinigawan ni Daigan dahil sa pagpasok niyang mag-isa sa lugar. Sumagot si Hyunkuk na para bang may saysay ang ginawa niya, sinabing pumasok siya para kumpirmahin kung bigo na ba ang operasyon. Hindi talaga handa si Daigan sa sagot na yon. Paliwanag ni Hyunkuk, sinuri niya ang mga bangkay sa loob at wala doon ang katawan ng target. Napagtanto niyang malamang ay nakatakas ang target sa isang lihim na daanan. Kaya, sa teknikal na aspeto, hindi pa tuluyang bigo ang operasyon. Baliw na lohika, pero seryoso siya sa sinasabi niya. Pero pagbalik sa base, agad binago ni Dove 1 ang sitwasyon. Itinaas niya ang 2 hinlalaki at idineklara na tagumpay ang operasyon. Nagulat ang lahat at si Dangan ay tuluyang nalito. Nagtanong si Dove Jelan kung paano ito naging tagumpay gayong nabigo silang mahuli ang target at hindi man lang nakapasok ng maayos. Sabi ni Dove 1, lahat daw yon ay dahil kay Hyunkuk. Nakatayo lang si Hyunkuk na para bang kailangan din niya ng subtitles sa nangyayari. Ipinaliwanag ni Samsoon ang tunay na dahilan. Ang punto ng paghuli sa target ay para makakuha ng intel ng Room 39, pero nakapag-uwi na si Hyunkuk ng mga kapaki-pakinabang na gamit mula sa lugar. Ipinakita ang shopping bag na may lamang kung ano-ano. Isang smartphone, laptop, external hard drive, graphics card, wallet, pera, relo, at alahas. Napagtanto ni Dagyon na pinulot lang ni Hyunkuk ang lahat ng makita niya. Ugaling loot goblin pero may halaga sa misyon. Inamin ni Dove 1 na nagtagumpay lang ang operasyon dahil sinuwerte si Hyunkuk. Inirekomenda pa rin ni Daejeon ang disciplinary action para kay Dove 5. Sumang-ayon si Samsoon na kumilos si Hyunkuk ng mag-isa nang walang utos at sinabing napakamaling galaw iyon. Maaari sanang nasira ang buong operasyon at nailagay siya sa panganib. Nakinig si Dove 1 at inaming mula sa pananaw ng isang commander, may punto iyon. Kalaunan, nagtipon-tipon ang mga ahente sa isang mesa para sa pagkain at inumin. Sabi ni Dove 1, ang tagumpay ay tagumpay pa rin, kaya dapat na nilang isantabi ang kaso ni Hyunkuk. Sumali rin ang ibang ahente, kabilang ang mga ahente ng Dalian na sina Hawk 8 at Hawk 5, at mga ahente ng Shenyong na sina Hawk 7 at Hawk 6. May nagtanong kung nasaan si Samsoon. Sabi ni Daggan, sinusuri niya ang data na dinala ni Hyunkuk, pero sa tingin niya ay nagtatampo rin ito dahil hindi naparusahan si Hyunkuk. Pagkatapos ay nagkomento siya tungkol sa kanyang pag-ugali at pag-aasawa.
Sir, pakiramdaman mo naman ang sitwasyon. Ang mood ay naging isang biglaang salusalo. Inihaw na ang karne, inilabas ang soju, at nakaupo si Hyun-guk doon na may kakaibang pakiramdam na kawalan. Sabi ni Dove-won, nasa magandang mood siya, at naglabas ng isang espesyal na bagay na ipinadala pa niya. Ito ay gawang bahay na kimchi. Pagkatapos manirahan sa ibang bansa ng matagal, iba talaga ang tama ng pagkain mula sa sariling bayan. Sa isang saglit, ang buong gulo ng misyon ay naging parang isang hapunan ng pamilya. Pagkatapos, ibinalik ni Dajeon sa dati ang mood. Sinabi niya kay Hyunkuk na huwag itong masamain, pero sinabing nakaligtas lang si Hyunkuk dahil sinuwerte siya. Sabi niya noong panahon niya, ang ganong pagkilos ay magreresulta sa pagkakabugbog sa kanya hanggang sa halos mamatay. Nanahimik si Hyunkuk. Nagsimulang magtalo ang ibang mga ahente. Sabi ng ilan, mahalaga ang mga pamamaraan at hindi dapat kumilos mag-isa ang mga baguhan. Sabi naman ng iba, ang tagumpay ay tagumpay pa rin. Mabilis na naging awkward ang usapan sa mesa. Nakaupo lang si Hyunkuk at nagtataka kung bakit siya ang pinag-aawayan ng lahat. Nasira ang mood at halatang gusto na lang niyang matigil ito. Biglang sumingit si Dove-won at nagtanong kung ano ang pinakamahalagang bagay para sa isang ahente ng NEA. Sumagot si Dove-gyeon ng textbook rule, sundin ang mga plano, sundin ang mga prinsipyo, magtrabaho sa dilim, at hangarin ang liwanag. Hinampas ni Dove-won ang mesa at sinabing hindi iyon ang tinanong niya. Sabi niya, dapat alalahanin ng lahat ang sinabi ni Hyunkuk bago pumasok sa safe house. Mukhang nalilito si Hyunkuk. Ipinaliwanag ni Dove-won na nakita niya ang bodycam footage ni Hyunkuk. Pumasok si Hyunkuk sa isang lugar ng barilan ng mag-isa at walang armas, napapaligiran ng putukan at mga bangkay. Bago pumasok, sinabi niyang mayroon siyang kailangang protektahan. Alam ni Hyunkuk ang katotohanan. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang pera, pero lubos itong hindi naintindihan ni Dove-won. Sabi niya, pinasok ni Hyunkuk ang impyernong iyon na kinasasangkutan ng Room 39 ng North Korea at ng Chinese Triad para protektahan ang Republika ng Korea at ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan nito. Natigilan ang lahat sa maling akala sa loob ng isang segundo. Pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak ang mga ahente. Binigyan nila si Hyunkuk ng standing ovation at pinuri ang kanyang pagkamakabayan. Nakaupo lang si Hyunkuk na nalilito, pagkatapos ay alanganing nagpasalamat sa kanila. Aksidenteng naging pambansang bayani si Kuya sa pagprotekta sa kanyang pera. Nagpasya siyang sakyan na lang ito at naisip na dapat niyang hanapin ang motorsiklo. Kinabukasan, nagsimulang gumalaw ang isang tracker sa motorsiklo. Natanggap ni Director Choi ang ulat at nagpakita ng kasiyahan. Inutusan niya ang lahat ng puwersa na kumilos. Naghahanda ang mga armadong lalaki para kumilos. Malinaw ang utos. Ngayong araw, sasalakayin nila ang taguan. Muling lumitaw ang safe house sa gabi, at ang susunod na sakuna ay nagbabadya na. Sa Room 39 Secondary Safe House, iniulat ng operator na huminto na ang tracker ng motorsiklo. Kinumpirma rin niya na natagpuan nila ang taguan sa malapit. Agad na nagliwanag ang mukha ni Director Choi at inutusan ang lahat ng puwersa na kumilos. Umarangkada ang mga sasakyan sa gabi. Nagsimula na ang pagtugis. Tumingin si Hyunkuk at ang matabang lalaki sa mga tao. Kinilala ang numero bilang sasakyan ng Room 39. Inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga baril na handang gumawa ng World War II. 12 oras na ang nakalipas, bumalik na ang mga ahente sa base. Sabi ni Hawk 7, lahat ng ito ay dahil kay Hyunkuk. Nalilito si Hyunkuk, pero ipinaliwanag ni Hawk 6 na dahil sa kanya, hindi na kailangang manatili ng mga ahente ng sulyong. Umalis sila habang tinatawag siyang Super Rookie. Nagsimula ang ikalawang operasyon. Ipinaliwanag ni Dove-won na ang layunin ay pigilan ang pagnanakaw ng espesyal na gamot ng Black Dragon Society. Mas partikular, kailangan nilang harangan ang pagpasok ng mga espesyal na gamot ng North Korea sa South Korea sa pamamagitan ng Incheon Port. Gamit ang data ng Room 39 na dinala ni Hyunkuk, nalaman nila na malapit nang magkaroon ng operasyon ng pagnanakaw ng espesyal na gamot sa Incheon Port. Sabi ni Dove-won, lahat ay may kanya-kanyang tungkulin, pero ang operasyong ito ang magiging pangunahing prioridad. Ang kanilang unang layunin ay hanapin ang punong tanggapan ng sangay ng Black Dragon Society sa Dandong. Sabi ni Dove-won, mayroon silang 6 na pinaghihinalaang lokasyon. Biglang sinabi ni Hyunkuk na alam niya kung nasaan ito. Nagulat ang lahat. Tumahimik ang kwarto dahil kaswal na nalutas ng baguhan ang unang hakbang. Nagtanong si Samsoon kung paano niya ito nalaman. Umiti si Hyunkuk at sinabing sinuwerte lang siya. Ipinaliwanag niya na kamakailan lang niya itong nalaman sa pamamagitan ng personal na intel work. Isang flashback ang nagpapakita sa kanya na kumukuha ng impormasyon mula sa isang tao, at inamin niyang hindi niya ito plinano, pero nagkataon lang ang lahat. Sinimulan niyang ipaliwanag ang sitwasyon sa merkado ng espesyal na gamot. Nakikinig ang ibang mga ahente, nagulat na ganito na karami ang alam niya. Binanggit ni Samsoon na maaaring hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang source, ngunit kapos na sila sa oras. Sabi ni First Bro, ang buhay ay 7 bahagi swerte at 3 bahagi diskarte, at iba talaga si Hyunkuk. Pinagmamasdang mabuti ni Daegaon si Hyunkuk.
Iniisip niya na malinaw na walang pinaplano si Hyun-guk, pero kahit paano ay nagiging maayos ang lahat. Maging siya ay napapaisip kung talaga bang may taong ganito kaswerte. Nagpalakpakan ang mga ahente. Nakaupo lang doon si Hyun-guk, blanko ang mukha, na para bang hindi pa rin niya alam kung bakit siya pinupuri ng lahat. Sabi ni Dove-won na maaari na silang kumilos agad. Sinabi ni Hyun-guk na wala siyang motor dahil iniwan niya ito sa huling lugar ng operasyon. Sinabi ni Dove-won na sumama siya kay Daejeon sa kotse, kunin muna ang motor, tapos pumunta malapit sa branch ng Black Dragon Dandong at bantayan ang lugar. Kasabay nito, tinutunto na ng Room 39 ang motorsiklong iyon. Nagulat ang kanilang operator na gumagalaw ang tracker. Inutusan ni Director Choi ang lahat ng puwersa na sundan ito. Dumating sina Hyun-guk at Daejeon malapit sa lugar. Mula sa kotse, nakita ang mga sasakyan ng Room 39 na humihinto malapit sa branch ng Black Dragon Society sa Dandong. Nakita ni Dandong ang truck at napagtanto niyang pag-ari ito ng Room 39. Nagtanong siya kung paano nila nahanap ang lugar na ito. Bago pa man magkaroon ng sagot, pinasok ng mga tauhan ng Room 39 ang warehouse. Agad na sumiklab ang putukan. Inatake nila ang branch ng Black Dragon at inutusan ang kanilang mga tauhan na huwag magpadaan ng kahit sino. Naging isang malaking barilan ang buong lugar. Sabi ni Dandong, naglalaban na naman sila. Hindi niya alam kung paano nahanap ng mga North Korean ang warehouse ng espesyal na gamot ng Black Dragon Society, pero inaamin niyang pabor ito sa kanila. Sabi ni Hyun-guk, hindi na makakapagnakaw ng kahit ano ang Black Dragon ngayon, kaya't masasabing tagumpay ang operasyon. Tinignan siya ni Daejeon at sinabing walang dahilan para dito, pero sinasabi ng kutob niya na dahil lahat ito kay Hyun-guk. Iniisip ni Hyun-guk na dapat ay inabot ng taon ang misyon, pero ngayon ay matatapos ito sa isang araw lang. Pinanood niya ang warehouse at sinabing mukhang nanalo ang North Korea sa barilan. Tapos ay nagtaka siya kung ano ang hinahanap nila. Binalaan siya ni Dongguk na huwag umasa sa swerte. Sabi niya, mukhang walang masyadong nahanap ang kalaban at galit na galit lang habang umaatras. Nagsimula siyang mag-isip na ang paniniktik ay nakasalalay sa pagpaplano, kaya kailangan niyang itatak iyon sa isip ng baguhan. Pagkatapos ay lumingon siya. Wala na si Hyun-guk. Nakita siya ni Dongguk na umaakyat sa butas at dumidiretso sa warehouse ng Black Dragon. Sinigawan niya ito pero patuloy lang sa paggalaw si Hyun-guk. Nagalit si Daejeon. Iniisip niya na sinuwerte lang si Hyun-guk ng isang beses at ngayon ay nagkaroon na ng masamang ugali. Nagpasya siyang kailangan ng batang ito ng seryosong sermon. Tapos bumalik si Hyun-guk na may dalang mabibigat na bag sa magkabilang kamay. Nagpasya si Daejeon na ngayon ang araw na mananakit siya ng isang baguhan. Sinabi ni Hyun-guk kay Daejeon na tulungan siyang kunin ang mga bag ng pera at umalis na. Natigilan si Daejeon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bag at nakita ang mga tumpok ng pera sa loob. Agad na nagbago ang buong pag-ugali niya. Sumigaw siya na pera nga talaga, naglabas ng mga tali at inamoy pa ang mga ito. Bumigay si kuya sa bilis ng kidlat. Inisip ni Daejeon kung ano ang kahulugan ng ganito karaming pera. Sabi niya, sa ganito karaming pera, hindi na nila kailangang gumalaw ng stocks ulit. Sinigawan siya ni Hyun-guk dahil sa pag-amoy ng pera at sinabihan siyang magmadali at ilipat ang mga bag. Tumawa si Daejeon at sinabing masyadong kaswal magsalita si Hyun-guk sa kanyang senior. Nawalan ng pasensya si Hyun-guk at sinabing may 4 pang bag na ganito, kaya kailangan ng kumilos ni Daejeon. Huminto si Daejeon tapos namula at matamis na sumang-ayon. Natapos ang pangalawang operasyon sa loob lang ng isang araw. Kalaunan, nagtanong si Daejeon kung saan sila papunta. Ang sagot ay nagtuturo sa kanila diretsyo sa Black Dragon Society. Ilang oras bago iyon, pinanood ni Hyun-guk at Daejeon ang kinalabasan malapit sa branch ng Black Dragon Society sa Dandong. Sabi ni Hyun-guk, mukhang nanalo ang North Korea sa barilan, pero hinahanap nila ang mga espesyal na gamot at parang walang masyadong nahanap. Nagalit sila at umalis na. Inisip ni Hyun-guk kung ano ang gusto ng mga North Korean, pera, espesyal na gamot, at paghihiganti para sa pag-atake sa safe house. Tapos ay nag-gets niya. Kung nagmadali silang umalis, baka may mahalagang bagay pa sa loob. Biglang tumakbo si Daejeon papunta sa warehouse. Hinabol siya ni Hyun-guk dahil gusto rin niyang makakuha sa mga nanakaw. Habang tumatakbo, iniisip ni Hyun-guk kung ano ang mas mahalaga kaysa sa pera. Naalala niya si matandang Choi, na halos nag-isa niyang kasamahan. Naalala niya si Dove-2, ang black agent na sumubok pigilan ang pagpasok ng mga espesyal na gamot sa Korea. Si Dove-2 ay pinatay ni Wang Yudong. Nagpasya si Hyun-guk na kahit sino pa man ang tumapos kay Wang, kailangan niyang makita ang bangkay ni Wang Yudong gamit ang sarili niyang mga mata. Pumasok siya sa kwarto na handa ang baril, at nakita niya si Wang Yudong na nakasalampak sa isang upuan, malubhang sugatan at halos hindi na humihinga. Tumayo si Wang Yudong sa harap niya at tinawag ang pangalan niya. Sumasagot pa rin si Wang Yudong, sinasabing sapat na ang kadaldalan ni Wang Yudong at patay na siya ngayon. Pero malinaw na nakikita ni Hyun-guk ang sitwasyon. Nakapaghiganti na ang mga North Korean para sa kanya. Tahimik na pinagdaop ni Hyun-guk ang kanyang mga kamay at ipinagdasal na magpahinga na sa kapayapaan si matandang Choi. Isang layunin ang natapos na.
Ngayon, isa na lang ang natitira. Napagtanto niyang masyadong mabilis umatras ang mga North Korean. Ibig sabihin, mayroong nakatago sa warehouse at hindi nila ito nahanap. Nasuri na nila ang mga halatang lugar. Kaya nagsimulang hanapin ni Hyun-guk kung ano ang pakiramdam niyang mali. Pinag-aralan niya ang kwarto, isang natumbang halaman, isang mesa, ilang mga bagay, tapos napansin niya ang bookshelf. Sa una, iniisip niya na ang mukha ni Wang Yudong ang bagay na mukhang hindi bagay sa lugar. Seryoso, huminto talaga si kuya sa gitna ng investigasyon para lang laitin ang isang mamamatay na tao, pero pagkatapos ay nag-focus siya. Ang bookshelf mismo ay kakaiba. Hindi ito isang display ng alak. Isa lang itong bookshelf, at si Wang Yudong ay talagang hindi mukhang isang taong nagbabasa. Isipin mo na lang ang isang malaking mafia boss na nakaupo lang at nagbabasa ng fanfic buong araw. Nakakatawa. Dinagana ni Han-guk ang estante. Gumalaw ito. Isang nakatagong pinto ang bumukas. Sa loob, nakahanap siya ng isang sikretong espasyo na puno ng mga tumpok ng pera, isang malaking jackpot. Itinapon niya lahat ng espesyal na gamot sa inidoro at dinala pabalik ang naiwang pera. Puta sa base. Bumalik sina Hong-guk at Daik-han na may dalang mga bag ng pera. Napatingin ang mga ahente na hindi makapaniwala. Sabi ni Duregyon, binilang niya ito, at ito ay $20 milyon, mga 2,400,000 won. Nahanap ito ni Hong-guk sa lugar ng pinangyarihan. Agad na iminungkahi ni Goridian na hatiin ito sa 400 milyon won bawat isa. Nagbigay si Hyun-guk ng isang maliwanag at walang hiyang thumbs up. Nagwala ang lahat. Dinumog siya ng mga ahente, isinigaw ang kanyang pangalan, at itinaas ang kanilang mga inumin para sa isang toast para kay Hyun-guk. May inilabas na ulam at may naghain ng maison-style pollock stew. Ang paligid ay biglang naging isang ganap na selebrasyon. Kumikilo sila na parabang si Hyun-guk ang natatanging empleyado ng siglo. Sabi ng nakasalamin, natutunan daw niya talagang lutuin ng tama ang ulam dahil may restaurant ang nanay niya sa Maison. Tapos napansin niyang hindi kumakain si Samsuon at kinumusta siya. Sabi ni Hyun-guk, baka abala lang siya at sinabihan siyang pabayaan na lang siya. Nag-iba ng usapan si Hyun-guk at tinanong si Daejeon kung paano magpadala ng pera pabalik sa Korea. Agad na sinabi ni Daejeon na ibibigay niya sa kanya ang numero ng isang broker mamaya. Nabigla si Hajeon sa kung gaano naging swebe ang sagot nito. Ipinaliwanag ni Daejeon na mataas ang bayad, pero mapagkakatiwalaan naman ang broker. Binalaan din niya si Hyun-guk na huwag munang umalis sa trabaho sa susunod na ilang taon. Kung aalis si Hyun-guk at magsisimulang gumastos agad, maghihinala ang mga tao. Pero habang nasagnaya siya, hindi siya basta-bastang magagalaw ng ibang ahensya. Napansin ni Hyun-guk na biglang nagbago si Daejeon dahil lang binigyan niya ito ng pera. Naiinis siya, pero patuloy na nagiging palakaibigan si Daejeon. Nagsasalita si Daejeon na parang pamilya na sila ngayon dahil kumita sila ng 1 bilyon ng magkasama. Kung may magbigay sa akin ng 1 bilyon, maniwala ka, magiging parang kapatid din ang turing ko sa kanila. Gustong suntukin ni Hajeon si Daejeon dahil sa paraan ng pagsasalita nito, pero may naisip siyang ideya. Sabi niya, kahit manatili siya, may problema pa rin dahil nabisto na ang dati niyang base. Sumagot si Daejeon na ililipat niya ito sa ibang base. Nakuha ni Hyun-guk ang eksaktong kailangan niya. Mga tips para sa hindi gaanong legal na money transfer, at isang bagong base. Siyempre, nananatili pa rin ang malaking problema. Mababaliw na siya dahil hindi niya masolo ang buong 2,400,000. Gayunpaman, tiningnan niya ang mga ahente sa paligid niya at inamin na may bago na siyang pamilya. Ngumiti ang grupo sa paligid niya na parabang bigla silang naging isang malaking pamilya, napaka-wholesome, pero sobrang kahina-hinala din. Napahagulgol siya, sinasabi sa sarili na hindi niya kayang tanggapin sa isip na mawalan ng ganoon kalaking pera. Sumisigaw siya dahil sa pera niya, tuluyang nawasak ang loob. Bagong pamilya man o hindi, sariwa pa rin ang sugat na dulot ng pera. Sa Naya Safe House Forest Trail Bar, pumasok si Samsuon at hininging ipadala sa field sa susunod na misyon. Ipinunto niya na si Hyun-guk, na isa ring pigyon, ay nakakakuha ng fieldwork, kaya gusto rin niya ng parehong pagkakataon. Hindi siya nakikiusap ng maayos. Galit na galit siya. Tinukso siya ni First Bro at ipinaalala sa kanya na si Pidyon number 5 ay may espesyal na talento bilang isang ahente. Tinawag iyon ni Samsuon na diskriminasyon. Sabi niya, palagi siyang nagsasanay at nag-ensayo, kaya nararapat din siyang mabigyan ng pagkakataon. Inilaglag ni Samsuon si Hyun-guk habang inaamin na kahanga-hanga ang mga resulta nito, pero hindi naman ito sumusunod sa mga plano. Nakakaligtas lang siya dahil sa swerte. Tumutol si Samsuon, pero sinabi ni First Bro na sa level niya, iba ang tingin niya sa mga bagay. Ipinaliwanag niya na sa mundo nila kung saan buhay o kamatayan ang bawat misyon, ang pagkumpleto ng operasyon sa sarili mong paraan ay nagpapakita ng tunay na pagiging mahinahon. Para sa kanya, ang swerte ni Hyun-guk ay hindi lang basta swerte. Naiinis pa rin si Samsuon. Sabi ni First Bro, magkakaroon din siya ng pagkakataon. Nagalit siya dahil palagi na lang niyang sinasabing sa susunod dahil delikado raw. Ipinipilit niyang hindi siya walang kwenta. Nanahimik si First Bro at tumitig sa kanyang beer. Mabilis nitong tinapos ang pagtatalo.
Naramdaman ni Samsoon ang sitwasyon, humingi ng paumanhin, at sinabing bababa na siya. Naging awkward ang sandali. Pagkaalis niya, nag-iisang umupo si First Bro. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kinuha ang isang maliit na locket, at tiningnan ang litrato sa loob. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga, na natiling hindi gumagalaw sa mesa. Lumipat ang eksena sa gabi. Nagmamaneho si Houndgok ng isang rentang kotse sa lungsod papunta sa kanyang lumang safe house. Tumingala siya sa gusali at naisip na sayang dahil ito na ang huling beses, napamahal na kasi siya sa lugar. Binuksan niya ang likod ng kotse. Nilinis na niya ang safe house dahil kailangan niyang lumipat, at inasikaso na rin niya ang ilang nakabinbing gawain. Sa trunk, naghihintay ang mga maleta ng pera. Itinuturing ni Houndgok ang pera na parang isang mahalagang kasama, sinasabing nagdusa ito sa ilalim ng lupa at mananatili na sa tabi niya mula ngayon. May emosyonal na koneksyon siya sa bag, naiintindihan pero baliw pa rin, at naaalala niya ang paghukay sa 2,400,000 na ibinaon niya sa gasolinahan. Kung isasama ang 4,000,001 mula sa huling operasyon, aabot ito sa 6,400,000 Pagkatapos ng bayad sa broker, kinakalkula niya na makakatanggap siya ng 5,400,000 Halos nanginginig si Houndgok sa kasakiman, tapos bigla siyang huminto at sinabihan ang pera niya na maghintay. Naalala niya na may magbubura ng mga bakas niya doon at ililipat ang lahat sa bagong lugar. Sa loob ng safe house, nakasuot na si Houndgok ng panlinis at nagpupunas ng mga gamit. May narinig siyang kumakatok sa pinto. Isang boses mula sa labas ang tumawag sa kanya na binatang taga-negatibo, 4th floor, at sinabing alam niyang nasa loob siya. Napagtanto ni Houndgok na si Boss Hyo iyon mula sa real estate agency sa ibaba. Nagreklamo si Boss Hyo na kung inilagay ni Houndgok ang bahay sa merkado, dapat ipakita niya ang loob. Pinapasok siya ni Houndgok na may ngiti sa labi. Naiisip niya ang dalawang tsismosong matanda sa kapitbahayan, si Boss Hyo mula sa real estate at si Boss Jin mula sa hardware store. Mukhang praktikal si Boss Hyo, kaya naisip ni Houndgok na kailangan niya lang sagutin ng maayos ang mga tanong nito. Tinanong ni Boss Hyo kung may nasira si Houndgok sa bahay. Sinabihan niya itong tumingin-tingin at sinabing lahat naman ay malilinis ng walang problema. Nakipagsabayan si Houndgok at sinabing tatapusin na niya ang paglilinis at lilipat na ngayon. Tapos biglang tinanong ni Boss Hyo kung binubura ni Houndgok ang mga bakas niya at lilipat sa ibang safe house. Natigilan si Houndgok. Bumulot ng baril si Boss Hyo. Ang side quest ng landlord ay biglang naging counterintelligence. Itinutok ni Boss Hyo ang baril at sinabing masyado nang gumagala si Houndgok. Itinaas ni Houndgok ang kanyang mga kamay at sinubukang idaan sa tawa, sinasabing baka nagkakamali lang sila. Habang nagsasalita, dahan-dahang sinusubukan ni Houndgok na lumapit. Iniisip niya na kung makakalapit siya ng sapat, kaya niyang pasukuin si Boss Hyo. Pero napansin agad ni Boss Hyo at binalaan siya na kapag lumapit pa siya, hindi siya mag-aatubili. Huminto si Houndgok. Napagtanto niyang alam na alam ni Boss Hyo ang kanyang ginagawa. Kung hahayaan siyang lumapit ni Boss Hyo, kaya siyang disarmahan ni Houndgok, kaya hindi ito basta-basta nagbabanta. Sapat na ang alam niya. Tapos diretsahan itong sinabi ni Boss Hyo. Tinawag niya si Houndgok na isang ahente ng Republika ng Korea Sanay. Natulala si Houndgok. Binalaan siya ni Boss Hyo na huwag subukan ang kahit ano. Hawak niya ang isang baril at isang device, sinasabing kapag may pumutok na baril o pinindot niya ang isang pindutan, ila-lockdown ang lugar at susugod ang Special Forces. Naiintindihan ni Houndgok na naparito si Boss Hyo para makipag-usap. Kung gusto niya itong tapusin, sana ay bumaril na siya. Gayunpaman, tinanong niya kung kailangan pa ba talagang umabot sa ganito. Sabi ni Boss Hyo, kung hindi niya ito ginawa, maaaring tumakas o inatake na siya ni Houndgok. Tamang basa. Nakakainis na tama. Nanatiling kalmado si Houndgok at nagtanong ng isang bagay bago sila mag-usap, ang kinabibilangan ni Boss Hyo. Ngumiti si Boss Hyo at sinabing siya ay taga-MS, ang Ministry of State Security. Agad itong nakilala ni Houndgok bilang pangunahing counter-espionage at security agency ng China. Lalo pang pinabigat ni Boss Hyo ang tensyon at sinabing mula ngayon, bibigyan niya si Houndgok ng alok na hindi nito matatanggihan.